Sa mismong gabi ng engranding anibersaryo ng pamilya Villarreal, sa loob ng isang marangyang ballroom sa isang hotel sa Makati na punong-puno ng mga negosyante, politiko, at kamag-anak na matagal nang hindi nagkikita, biglang tumigil ang tugtog nang may lumabas na video sa malaking LED screen, isang video na walang sino man ang umasa. Napatayo si Don Emilio Villarreal, ang patriarka ng pamilya, habang nanginginig ang kamay niya sa hawak na baston. Sa video, malinaw na makikita ang kanyang panganay na anak na si Arturo na may kaakbay na ibang babae, hindi ang kanyang asawa. At mas masahol pa, may kasamang usapan tungkol sa paglipat ng mga lupaing pag-aari ng pamilya sa isang shell corporation. Umalingaw-ngaw ang bulungan. Ang mga bisita, tila nag-aabang ng susunod na mangyayari, ay napatingin sa entablado kung saan nakatayo si Isabela, ang bunsong anak ni Don Emilio, na siyang nag-organisa ng buong event. Nakataas ang kanyang baba, matalim ang tingin, at hindi man lang siya kumukurap habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang pamilya. Simula pa lang yan, bulong niya sa sarili, ramdam ang malamig na hangin mula sa aircon na tila hindi sapat para pawiin ang init ng galit na matagal na niyang kinimkim. Sa kabilang dulo ng ballroom, si Arturo ay nanigas, ang mock ay namutla, at ang kanyang asawang si Clarissa ay napaatras, hawak ang dibdib na tila hindi makahinga, ngunit walang nagsalita ng kahit ano tungkol sa kalusugan, dahil ang tunay na krisis ay hindi pisikal kundi ang unti-unting pagkawasak ng tiwala sa loob ng pamilya. Isabela, anota, sigaw ni Arturo, pilit na pinipigilan ang galit habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi siya makagalaw ng maayos dahil pakiramdam na parang nakatali ang kanyang paa sa sahig. Ang mga bisita ay nagumpisang maglabasan ng cellphone, kinukuhanan ng eksena, at sa ilang segundo lang, ang eskandalo ay kumalat na parang apoy sa social media. Si Don Emilio ay napaupo, mabigat ang hininga, at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Isabela, tila naghahanap ng sagot na matagal na niyang kinatatakutan. "Bakit mo ginawa ta?" tanong niya, mababa ang boses ngunit may bigat na parang bato. Ngumiti si Isabela, isang ngiting walang init, puno ng paninindigan. "Dahil matagal na kayong niloloko," sagot niya, dahan-dahan, bawat salita ay tila kutsilyong sumasaksak sa hangin. Sa loob ng kanyang isipan, bumabalik ang mga alaala, mga gabi na naririnig niya ang lihim na usapan sa opisina ng kanyang kuya, mga dokumentong nakita niya na hindi dapat niya makita, at ang pakiramdam na parang siya ay laging nasa anino, laging hindi pinapansin, kahit siya ang pinakatapat sa pamilya. Sa gilid ng entablado, si Marco, ang abogado ng pamilya, ay napapikit, tila inaasahan na ang ganitong eksena. Alam niya ang ilang bahagi ng katotohanan, pero hindi ang lahat. At ngayon, habang nakikita niya ang pagkalat ng lihim, napagtanto niyang ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera, ito'y tungkol sa kontrol, sa reputasyon, at sa kapangyarihan na maaaring magwasak ng kahit anong relasyon. "Patayin mo yan," sigaw ni Arturo sa tech crew, ngunit walang gumalaw. Si Isabela ang may kontrol. At sa bawat segundo na tumatakbo ang video, mas lalong nabubunyag ang lalim ng pagtataksil. Sa isip ni Clarissa, naglalaro ang tanong kung gaano katagal na siyang niloloko, at kung ang lahat ba ng ipinakita ng kanyang asawa ay isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang mga kamay, at ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa pisikal na sakit kundi sa bigat ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin agad. "Arturo, sabihin mo sa akin na hindi totoo ta," pabulong niyang sabi, ngunit walang sagot. Sa halip, napatingin si Arturo kay Isabela, at sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang tahimik na digmaan nila, nagsimula na ang lantaran. "Akala mo ba hindi ko malalaman?" dagdag ni Isabela, habang dahan-dahan siyang bumaba sa entablado, ang kanyang takong ay marahang tumutunog sa sahig na parang countdown ng isang bomba na sasabog anumang oras. "Ilang taon mo na akong ginagawang tanga." Tahimik ang buong ballroom. Kahit ang mga waiter ay hindi na gumagalaw. Sa isang sulok, may isang matandang kamag-anak na napailing. Tila nakakita na ng ganitong eksena dati, alam niyang ang ganitong klaseng eskandalo ay hindi basta natatapos. Sa isip ni Don Emilio, bumabalik ang mga taon ng paghihirap niya para buuin ang kanilang negosyo, mga lupain, kontrata, at koneksyon. At ngayon, sa isang iglap, lahat ay nalalagay sa alanganin. "Marco," tawag niya, mahina ngunit may utos. Lumapit ang abogado, dala ang isang folder na tila matagal na niyang inihahanda para sa ganitong pagkakataon. "Kailangan nating kontrolin ta,"
sabi ni Don Emilio, ngunit sa kanyang boses ay may halong pagdududa, parang hindi na siya sigurado kung kaya pa nilang ayusin ang lahat. Samantala, si Isabela ay lumapit kay Clarissa at dahan-daang inilapag ang isang USB drive sa mesa. Hindi pa yan ang buong kwento, bulong niya, sapat lang para marinig ng babae. Kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ang pagtataksil, panoorin mo yan. Umatras si Clarissa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi pa siya umiiyak, parang natutuyo ang kanyang damdamin sa sobrang bigat. Sa kabilang banda, si Arturo ay napapikit, at sa loob ng kanyang isip, naglalaro ang mga plano kung paano niya babaliktarin ang sitwasyon. Hindi siya basta-basta sisuko. Hindi pa tapos ta, sabi niya, mababa ngunit malinaw, habang ang kanyang tingin ay nakapako kay Isabela. At sa sandaling iyon, tila nagkaroon ng hindi nakikitang linya sa pagitan nilang magkapatid, isang linya na hindi na kayang burahin. Sa labas ng hotel, nagsimula ng magtipon ang media, dala ang mga kamera at mikropono, handang kunin ang bawat detalye ng eskandalo. Sa loob, ang pamilya Villareal ay unti-unting nagkakawatak-watak, bawat isa ay may sariling iniisip, sariling agenda, at sariling sikreto na maaaring sumabog anumang oras. At sa gitna ng kaguluhan, si Isabela ay nanatiling kalmado, parang siya ang nagdidikta ng ritmo ng lahat ng nangyayari. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na mukha, may bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri, isang paalala na kahit siya ay hindi imyun sa bigat ng kanyang ginawa. Sa kanyang isipan, alam niyang ang laban na ito ay hindi lamang laban sa kanyang kuya, ito ay laban sa buong sistema na matagal ng bulok, laban sa mga kasinungalingang itinago sa likod ng marangyang pamumuhay. At habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang mga lihim ay nagsisimulang lumabas, isa-isa, parang mga multong matagal nang naghihintay na mapalaya. Sa ibaba ng ballroom, isang matinis na tunog ng notification ang sunod-sunod na kumawala mula sa mga cellphone ng mga bisita, at doon tuluyang naunawaan ni Clarissa na wala nang makakapigil sa pagkalat ng kahihiyang minsan lang mangyari pero sapat para wasakin ang isang apelyido. Dahan-dahan niyang kinuha ang USB drive na iniwan ni Isabela, pinisil yun sa palad na para bang kaya niyang durugin ang katotohanan kung sapat ang lakas ng kanyang kamay, ngunit sa halip ay mas tumindi lang ang panginginig ng kanyang mga daliri. Clarissa, makinig ka muna, sabi ni Arturo habang lumalapit, pero umatras siya agad, halos tumama ang likod sa mesa ng mga alak. Naramdaman niya ang malamig na gilid ng salamin sa kanyang siko, ang amoy ng mamahaling pabango at wine na humahalo sa mabigat na hangin, at bigla niyang naisip kung gaano karaming gabi siyang ngumiti sa harap ng mga taong ito nang hindi alam na isa pala siyang palabas sa sariling buhay. Huwag mo akong lapitan, sabi niya, mababa ngunit malinaw, at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay wala sa boses niya ang pamilyar na lamang na laging iniaabot niya sa asawa. Sa kabilang dulo, nakita ni Isabela ang mabilis na galaw ng mga mata ng ilang board member ng Villareal Holdings. Hindi mga kamag-anak ang una nilang inalala kundi ang stock value, ang pending government contracts, ang mga permit, ang maaaring umatras na investors. Kilala niya ang tinging iyon. Hindi iyon pagkabigla, pagkalkula iyon. Sa isip niya, ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang ihayag ang lahat sa pinakamasakit na paraan. Hindi sapat ang pribadong komprontasyon sa pamilyang sanay magtago ng kalat sa ilalim ng alpombra. Kailangan ng sugat na hindi na kayang tabunan ng pera. Napansin niyang lumapit si Marco at bahagyang yumuko sa tainga ni Don Emilio. Mahina man ang bulong nito, sapat ang kilos ng mga balikat para mahulaan ni Isabela ang laman ng usapan. Crisis management, temporary injunction, press statement, blame containment, palaging may salita ang mayayaman para sa dumi. Hindi nila tinatawag na kasalanan. Tinatawag nila itong situation. Isabela, mababang boses iyon ni Don Emilio, ngunit mas matalim pa sa sigaw. Lumingon siya, hindi na nanginginig ang matanda, at iyon ang mas nakakatakot. Kapag si Don Emilio ay sumisigaw, emosyon ang nauna. Kapag tahimik siya, desisyon ang kasunod. Sa opisina, ngayon, ilang bisita ang automatikong nagbigay daan ng maglakad ang patriarka papunta sa private corridor ng ballroom. Sumunod si Marco, humakbang si Arturo, pero hinarang siya ng ama sa simpleng taas ng kamay. Hindi ikaw. Tumigil si Arturo, kumuyam ang kamao, at sa likod ng kanyang maamong corporate smile ay nagngit-ngit ang isang lalaking hindi sanay na inaalisan ng sentro. Nasanay siyang siya ang tagapagmana,
ang tagapagsalita, ang anak na ipinapakita sa mga kamera. Ngayon, sa harap ng parehong lipunang humanga sa kanya, bigla siyang mukhang mandaraya na nahuling walang saplot ang dangal. Bumalik ang tingin niya kay Isabela. Sa loob-loob niya, hindi niya mapaniwalang ang kapatid na lagi nilang itinuturing na emosyonal, mapusok, at hindi marunong sa laro ang siyang naglatag ng bitag na hindi niya naamoy. Habang naglalakad si Isabela papunta sa opisina ng hotel, narinig niya sa likuran ang putol-putol na bulungan ng mga tiyahin nilang matagal nang nakaabang sa pagguho ng isa't isa. Sabi ko na nga ba hindi ka na magtataka, kawawa naman si Clarissa, pero bakit sa harap pa ng lahat ang bawat parirala ay parang maliliit na karayom na walang kapangyarihang patumbahin siya pero sapat para ipaalalang kahit tama ang kanyang ginawa, hindi iyon malinis. Pagpasok niya sa private office, agad niyang naamoy ang matapang na kahoy ng paneleng at bagong timplang kape na hindi ginalaw. Nakatalikod si Don Emilio sa bintana, tanaw ang ilaw ng EDSA sa ibaba, samantalang si Marco ay tahimik na inilapag ang folder sa mesa. Pinto, sabi ng matanda. Senora ni Isabela. Sa isang saglit na katahimikan, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning at ang malayo ngunit tuloy-tuloy na tunog ng mga sasakyang hindi alam ang gyerang nagsisimula sa taas. Sabihin mo sa akin ang buong alam mo, wika ni Don Emilio. Hindi galit ang tono, mas masahol, pagod, pagkabigo, at isang bagay na hindi madalas marinig ni Isabela mula sa ama, takot. Huminga siya ng mabagal. Hindi lang pambababae yan. Cover lang yan sa mas malaki. May mga lupa sa San Mateo at Bulacan na nailipat na sa mga kumpanyang hindi natin kilala sa papel, pero konektado kay Arturo sa likod. May pinandohang acquisition gamit ang trust assets ni Mama. At may isang tao sa loob ng accounting na binayaran para baguhin ang trail. Hindi agad nagsalita si Marco, pero nakita ni Isabela ang bahagyang paggalaw ng panga nito. Tamaan. May parte siyang tama. Sino? Tanong ni Don Emilio. Hindi ko pa hawak ang pangalan ng accountant, pero hawak ko ang intermediary. Si Celso Riva. Napalingon si Marco. Broker. Hindi na lang broker ngayon, sagot ni Isabela. Ginawa na ring tagalines. Napatigil ang abogado, saka dahan-daang umupo. Paano mo nakuha ang impormasyon? Dito bahagyang nanikip ang dibdib ni Isabela. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil sa puntong ito, kailangan na niyang ailahad ang bahaging hindi niya ginustong aminin. May nagbigay sa akin. Sino? Si Leon. Bumagsak ang katahimikan na tila may biglang nagpatay sa lahat ng tunog sa silid. Si Leon Serrano ang dating Chief Operations Officer ng isa sa mga subsidiary ng pamilya, isang lalaking biglang nawala 2 taon na ang nakalipas matapos mapabalitang nagnakaw sa kumpanya. Siya rin ang dating pinakapinagkakatiwalaan ni Don Emilio bukod kay Arturo. Patay na sa atin si Leon, malamig na sabi ni Don Emilio. Hindi siya patay, sagot ni Isabela. Tinago ninyo lang sa kwento na traidor siya para hindi na siya pakinggan ng kahit sino. Bamigat ang paghinga ng matanda. Mag-ingat ka sa pagbibintang. Hindi ako nagbibintang. May recordings ako. At may ledger. Sa puntong iyon, si Marco ang unang nagsalita, mas maingat ang boses. Kung totoong may ledger, nasaan? Hindi sumagot agad si Isabela. Sumulyap siya sa folder sa mesa, saka sa kamay ni Marco, saka sa mukha ng ama niyang pilit pinipigilan ang emosyon sa likod ng awtoridad. Dito niya muling naramdaman ang dating sakit ng pagiging anak na laging hinihinga ng ebidensya bago paniwalaan, samantalang ang kuya Naye sapat nang ngumiti para pagkatiwalaan. Naalala niya ang mga hapunan kung saan binabara ang kanyang mga opinyon dahil masyadong mainit ang ulo mo, samantalang ang parehong tigas ni Arturo ay tinatawag na leadership. Naalala niya ang araw na namatay ang ina nila at kung paano sa mismong burol, habang umiiyak pa siya sa kwarto, narinig niyang pinag-uusapan na sa baba kung sino ang hahawak sa philanthropic arm na paboritong proyekto ng kanyang ina. Hindi niya nakalimutan ang mga maliliit na pagpatay sa dignidad. Hindi iyon isang malaking sampal. Paulit-ulit iyong kurot hanggang manhid ka. Nasa lugar na hindi maaabot ni Arturo, sabi niya. Kapag may nangyari sa akin, lalabas din. Sumimangot si Don Emilio. Drama, hindi, insurance. Saglit na kumislap ang galit sa mukha ng matanda. Anak pa rin kita, at anak niyo rin si Arturo, pero hindi ninyo siya tinuruan huminto. Mabilis na tumayo si Don Emilio, itinukod ang 2 palad sa mesa, at yumuko ng kaunti na para bang pinipigilan niyang ipadama ang edad sa katawan.
Hindi mo naiintindihan ang bigat ng binuksan mo ngayong gabi, sabi niya. Lahat ng kakampi natin sa lungsod, lahat ng kalaban nating naghihintay, lahat ng proyekto, lahat ng empleyadong apektado kapag bumagsak ang kumpanya at ako ang dapat maawa. Putol ni Isabela. Noong si Mama ang nagbabala na huwag basta ipaubaya kay Arturo ang land bank, sinabihan ninyo siyang paranoid. Noong may red flag sa procurement, pinatahimik ninyo. Noong si Leon ang nagsabi na may dinudugtong na pangalan sa suppliers, siya ang pinalabas na magnanakaw. Napasinghap si Marco, halos hindi halata, pero nahuli iyon ni Isabela. Tumama na naman. May alam siya. Marco, sabi niya, nakatutok ang tingin sa abogado. Ilang taon ka nang nanunood. Hindi sumagot agad ang lalaki. Hinubad niya ang salamin, pinunasan ang lente gamit ang panyo, isang kilos na malinaw na paraan niya para bumili ng ilang segundong pag-iisip. Trabaho kong protektahan ng pamilya, sabi niya sa wakas. Hindi ang isang tao. Magandang pakinggan, tugon ni Isabela. Pero laging ang mas makapangyarihan ang napoprotektahan. Sa labas ng silid, may mahinang katok. Isang hotel manager na namumutla ang humingi ng paumanhin at nagsabing dumarami na ang media sa lobby, at may ilang opisyal ng lungsod na gustong makausap si Don Emilio bago sila umalis. Sabihin mong wala akong sasabihin ngayong gabi, mariing sabi ng matanda. Pagkasara ng pinto, napansin ni Isabela na mas lalo pang dumilim ang mga mata ng ama. Nasaan si Leon? Tanong nito. Ito ang hinihintay niya. Ang puntong hindi na maiiwasan. Nasa Maynila. Nasaan sa Maynila? Hindi ko sasabihin hanggat hindi ko alam na hindi ninyo siya ipapadampot. Isabela, kayang gawin ni Arturo yun. Pareho nating alam. Muling bumalik ang katahimikan, at sa pagitan nila ay nagsiksikan ang mga alaala ng lahat ng hindi pinag-usapan sa pamilya. Sa wakas, si Marco ang tumayo at dahan-daang itinulak palapit sa kanya ang folder. Buksan mo. Kumunat ang noo ni Isabela. Ano ta? Will codicil ng nanay mo. Sa una ay hindi niya agad naintindihan ang narinig. Parang may salitang kumawala pero tumigil sa gitna ng hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa ibabaw, may legal letterhead. Pamilyar ang lagda ng ina niya sa dulong pahina. Napaupo siya ng hindi namamalayan. Ito'y ginawa 6 na buwan bago siya namatay, sabi ni Marco, halos pabulong. Nais niyang amyendahan ang istruktura ng family trust. Dumulas ang tingin ni Isabela sa mga linya, at sa bawat salitang binabasa niya ay mas sumisikip ang lalamunan niya. Hindi buong kontrol kay Arturo. Hindi rin kay Don Emilio. May probisyon para sa equal oversight. May hiwalay na pondo para sa foundation. At higit sa lahat, may nakasaad na kapag may credible evidence ng self-dealing ang sinumang tagapagmana, automatikong masususpinde ang authority nito hanggang maimbestigahan. Unti-unting nag-init ang batok ni Isabela. Bakit ngayon ko lang nakikita ta? Walang sumagot agad. Tumingin siya sa ama. Bakit? Nagsalita si Don Emilio nang hindi tumitingin sa kanya. Dahil hindi ko ito pinatupad. Ang mga salitang iyon ay hindi sigaw, pero iyon ang pinakamasakit na narinig niya sa buong gabi. Tinago ninyo. Ipinagpaliban. Tinago ninyo. Umigkas ang upuan niya nang tumayo siya. Kaya pala ganun na lang ang kumpiyansa ni Arturo. Kaya pala kahit kailan hindi siya natakot. Dahil alam niyang kahit may iniwang proteksyon si Mama, kayo mismo ang bumura. Ang matanda ay hindi tumutol. At ang hindi niya pagtutol ang kumpirmasyon. Sa isip ni Isabela, nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga taong inakala niyang hiwa-hiwalay na pagtataksil. Hindi lang si Arturo. Hindi lang isang anak na si Kim. Isang ama rin na pinili ang convenient na tagapagmana kaysa patas na sistema. Isang abogado na alam ang butas ngunit nanatili. Isang buong bahay na ang pundasyon ay hindi katapatan kundi pagtakip. Sumikip ang panga niya. Gusto niyang magsalita ng masakit, ngunit napansin niyang ang unang pumapatak na luha ay hindi sa kanyang mukha kundi sa loob niya sa lugar na matagal na niyang pinatigas para mabuhay sa pamilyang ito. Hindi ninyo ako niloko lang ngayong gabi, sabi niya. Buong buhay ninyo akong niloko. Bumaba ang tingin ni Don Emilio. At sa ilang segundong iyon ay hindi siya mukhang makapangyarihang negosyante. Matanda lang siyang lalaking nabibigatan sa presyo ng sarili niyang mga desisyon. Pinili kong huwag guluhin ang pamilya, wika niya. Hindi niyo piniling huwag guluhin. Pinili niyong ako ang manahimik. Mula sa labas ay biglang may malakas na sigawan sa koridor. Bumukas ang pinto bago pa makasagot si Don Emilio.
Pumasok si Clarissa, mapatlang ngunit tuwid ang tindig, hawak ang tablet ng hotel na halatang hiniram lang niya sa staff. Nakaplay sa screen ang isa pang video. Sa likod niya, sunod-sunod na pumasok ang dalawang security at si Arturo na pilit siyang inaabutan. Clarissa, tigilan mo yan, mariing sabi nito. Ngunit ang dating nanginginig na asawa ay may bago ng anyo sa kanyang mukha, hindi pa lubos na tapang, pero nagsisimulang lumitaw ang galit ng isang taong wala nang gustong iligtas. Hindi na ako magtatanong kung totoo, sabi niya habang itinatapat ang screen sa lahat. Alam ko ng totoo. Sa video, kita si Arturo sa loob ng isang private dining room, kaharap ang babaeng nakita kanina sa LED screen at isang lalaking hindi kilala ni Isabela ngunit agad nakilala ni Marco. Celso, bulong ng abogado. Nilinggan siya ni Don Emilio. Sigurado ka? Oo. Sa recording, malinaw ang ilang parirala kahit natatabunan ng mahinang tugtog at tunog ng kubyertos. Kapag nailipat na sa trust extension, hindi mahahalata basta hawak mo ang papeles ni Marco. Huwag mong alalahanin si Clarissa. Busy sa foundation events yun at pagkatapos, parang sinadya ng tadhana ang huling linyang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang problema lang talaga si Isabela. Masyadong mausisa. Hindi na nagsalita agad si Isabela. Hindi dahil nasaktan pa siya sa paghamak sanay na siya roon kundi dahil sa biglang kailanawan ng lahat. Hindi lang pala niya hinahabol ang isang financial crime. Hinahabol din niya ang buong disenyo ng pagbure sa kanya bilang lehitimong banta. Saan mo nakuha ta? Tanong ni Don Emilio kay Clarissa. Nasa USB, sagot niya. At may copies na sa email ko. Tumingin siya kay Isabela, puno ng sakit ngunit may kapirasong pasasalamat na mabigat at hindi pa handang pangalanan. Binigyan mo ako ng dahilan para huwag na siyang protektahan. Namutla si Arturo. Clarissa, makinig ka sa akin. Edited yan. Hindi siya nilinggan ng asawa. Sa halip ay humarap ito kay Don Emilio. Alam ninyo ba kung ilang taon na akong ginagawang dekorasyon sa foundation habang siya pala'y ginagamit ang pangalan ko sa mga donor dinner para maging presentable sa mga kasosyo? Walang nakasagot. Akala ko ako ang kulang. Akala ko kaya siya lumalayo dahil hindi ako sapat. Ginawa niyo akong tanga sa loob ng sarili kong bahay. Dito sumabog si Arturo. Tama na ang drama. Hindi lang ako ang may kasalanan dito. Akala niyo ba wala akong alam sa inyo? Sa codicil. Sa pagbaon ng mga utang ng construction arm. Sa campaign money ng mga kaibigan ni Papa. Kumilos si Marco. Arturo, huwag mo akong sawayin. Umigting ang ugat sa leeg niya habang palaipat-lipat ang tingin sa tatlo. Kung lulubog ako, walang maiiwang tuyo sa inyo. At doon unang naramdaman ni Isabela ang malamig na kalmadong dumarapo sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Ito ang puntong hinihintay niya. Kapag ang isang taong sanay kontrolado ang istorya ay natulak sa sulok, siya mismo ang maglalabas ng mas malalaking sikreto. Ngunit alam din niyang delikado ito. Kapag nagsimula ng magsunog si Arturo, pati mga inosenteng empleyado, proyekto, at taong nakatali sa kumpanya ay madadamay. Marco, sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa kuya. Kung i-freeze ang signatory authority niya ngayong gabi, gaano kabilis? Sumagot ang abogado matapos ang isang mahaba at mabigat na segundo. Kung kikilalanin ni Don Emilio ang credibility ng evidence, within the hour. Tumingin ang lahat sa patriarka. Sa kanyang mukha, kitang-kita ang digmaan sa pagitan ng dugong pinoprotektahan at imperyong inililigtas. Itinaas ni Arturo ang baba, pilit bumabalik ang yabang sa postura. Kapag ginawa niyo yan, magsasalita ako. Kapag hindi ko ginawa, mabigat na sagot ni Don Emilio, mas marami ang magsasalita. At sa wakas, sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang ama nilang matagal nang pumabor sa katahimikan ay gumawa ng pasyang hindi na mababawi. Marco, simulan mo. Namutla si Arturo, pagkatapos ay ngumiti isang pangit, manipis, sugatang ngiti. Sige, sabi niya, tingnan natin kung sino ang unang masisira. Lumapit siya sa pinto, huminto saglit sa tapat ni Isabela, at ibinulong, hindi mo alam ang pinasok mo. Hindi siya umatras. Mas matagal na kitang kilala kaysa alam mo. Lumabas siya, at sa pagdampi ng pinto sa huling pagsara, para iyong tunog ng isang kabanatang nagwakas pero hindi ng gyera. Si Clarissa ay napaupo sa sofa, hawak pa rin ang tablet ngunit tila biglang bumigat iyon sa kanyang mga kamay. Si Marco ay mabilis nang tumatawag, ang boses ay bumalik sa malamig na legal cadence na tila wala siyang katawan na napapagod.
Si Don Emilio naman ay umupo at tila sa ilang minuto ay tumanda ng 10 taon. Habang nakatayo si Isabela sa gitna ng silid, dama niya ang hapdi ng tagumpay na hindi tagumpay. Nagsimula na ang pagguho, oo. Pero ang bahay na guguho ay bahay din niya. At kahit kailan, walang bumabagsak na lumang pader na hindi nadadaganan ang sinumang nakatayo malapit dito. Sa kabila ng lahat, ang pinakamasakit para kay Isabela ay hindi ang banta ni Arturo kundi ang kakaibang katahimikan na iniwan nito sa loob ng silid. Dahil sa katahimikang iyon sakalang dama po ng buo ang katotohanang wala na talagang paraan para ibalik sa dati ang kahit anong bahagi ng pamilya nila. Nakatayo pa rin siya, bahagyang nakayuko, ang mga daliri ay marahang kumakapit sa likod ng isang upuan na may makinis na kahoy na halos madulas sa pawis ng kanyang palad. Pakiramdam niya ay tila lumulutang ang ilaw ng silid sa paningin niya. Hindi dahil nahihilo siya kundi dahil ang isip niya ay tumatakbo ng napakabilis habang ang katawan niya ay nananatiling halos hindi gumagalaw. Sa tabi ng mesa, si Marco ay patuloy sa mga tawag, pinuputol ang mga pangungusap sa maikling legal instructions na parang walang emosyon, parang bawat krisis ay isang form lang na kailangang sagutan ng tama ang detalye. Suspend all outgoing authority from Arturo effective immediately. Notify Treasury. Lock the secondary approvals. No, not tomorrow. Tonight. Habang nagsasalita ito, may isa siyang kamay na nakasuksok sa bulsa at ang isa na may mariing nakahawak sa telepono, ngunit napansin ni Isabela na bahagyang nanginginig ang hintuturo nito sa bawat pindot sa screen. Kahit ang mga taong sanay humawak ng eskandalo ay may limitasyon. Sa sofa, si Clarissa ay tahimik na nakaupo, hindi umiiyak, hindi nagsasalita, ngunit ang kanyang likod ay sobrang tuwid na para bang kung hihinga siya ng mas malalim ay tuluyan siyang mabibiyak. Nakapatong ang tablet sa kanyang condangan, nakaitim na ang screen, ngunit mahigpit pa rin niya iyong hawak na tila wala na siyang mapagkakapitang iba. Si Don Emilio naman ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang baston ay nakahilig sa tuhod niya, at ang ilaw mula sa lamparang nasa gilid ay tumatama sa kulubat niyang mukha na parang inilalantad sa unang pagkakataon ang tunay niyang pagod. Nasaan ang press team? Tanong niya kay Marco nang matapos ang isa nitong tawag. On standby sa ibaba, gusto nilang maglabas ng holding statement bago maghating gabi, sagot nito. Anong wording? Family matter under internal review. No comment on unauthenticated media. Napapikit si Isabela sa narinig. Ganoon lang ipapaloob ang lahat sa isang malinis at malamig na linya. Para bang ang pagtataksil, pandaraya, at mga taong sinirang buhay ay pwedeng gawing maayos na pangungusap. Hindi, sabi niya, lumingon si Don Emilio. Hindi pwedeng ganyan ulit. Hindi pwedeng internal review ang palabas habang kayo-kayo na naman ang magdedesisyon kung alin ang ilalabas at alin ang ililibing. Umangat ang baba ng matanda. At gusto mo, independent audit, public disclosure kung saan kailangan. At huwag ninyong gagalawin si Leon. Bamigat ang tingin ni Don Emilio. Paulit-ulit mo siyang ipinapasok, dahil paulit-ulit ninyo siyang binura. Saglit na pumikit si Clarissa, saka siya dahan-daang nagsalita nang hindi tumitingin kahit kanino. Nasaan siya? Nilinggan siya ni Isabela. Sino? Si Leon. Mahinahon ang tono ni Clarissa, ngunit may kakaibang linaw sa ilalim nito, parang may bagong nabuhay sa isip niya habang tahimik siyang nakaupo. Kung siya ang nagdala ng impormasyon sa'yo, gusto ko siyang makita. Hindi pa ligtas. Hindi na rin ako ligtas. Doon lamang siya lumingon, at sa mga mata ni Clarissa ay hindi na ang dating babae na maingat sa sasabihin sa hapagkainan, laging may tamang ngiti sa donor event, laging handang magpatawad para lang manatiling buo ang larawan ng pamilya. Naroon ang wasak na tiwala, oo. Pero may kasama na ring malamig na determinasyon ng isang taong naunawaang ang pagkapit sa kahihiyan ay isa ring uri ng kamatayan. Ginamit niya ang pangalan ko, sabi nito, halos sa sarili lamang. Ginamit niya ang foundation. Baka may mga donor na naniwala dahil ako ang nasa harap. Napasinghap siya ng bahagya, parang may piraso ng sariling alaala na biglang bumalik. May isang dinner sa Alabang noong nakaraang taon. Tinawag niya akong maaga dahil kailangan daw presentable ang table. Nagtaka ako noon kung bakit nandoon ang 2 taong hindi ko kilala, parehong hindi naman donor. Baka sila iyon. Baka kasama sa transaksyon. Lumapit si Marco, ngayon ay mas nakikinig na tulad ng isang investigador kaysa abogado. Naalala mo ang mga pangalan. Pumikit si Clarissa,
Pinisil ang tulay ng ilong, pilit hinahalukay ang detalye sa gitna ng pagkapagod. Hindi buo, may isa Vicente, o Victor, at may babaeng tinawag nilang Attorney Solis. Hindi ko sigurado kung abogado talaga o tawag lang. Nagsulat agad si Marco sa maliit niyang notebook, isang lumang gawi na mas pinaniniwalaan pa niya kaysa phone notes. May CCTV pa siguro ang venue, bulong niya. Kung hindi pa nabubura, hanapin mo, sabi ni Isabela. Tumingin sa kanya si Marco. Hindi siya sumagot agad, pero sa unang pagkakataon, hindi niya rin siya kinontra. Ang bigat ng silid ay biglang nabasag nang muling mag-vibrate ang telepono ni Don Emilio. Tiningnan niya ang screen at lalong tumigas ang panga niya. Mayor Almeda, walang gustong magsalita. Sinagot niya ang tawag sa speaker nang hindi man lang nagtatanong kung gusto ba ng iba. Mayor, mula sa kabilang linya ay sumabog agad ang maingat na boses ng isang lalaking sanay magsuot ng kabaitan sa ibabaw ng banta. Emilio, kaibigan, gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Nasa baba ang media. May mga nagtatanong na rin sa City Permits Office. Mas mabuting maunahan natin ang kwento. Natawa ng tuyo si Don Emilio, ngunit walang saya roon. Magkaibigan ba tayo ngayon o nag-iingat ka lang sa pangalan mo? Nagkaroon ng maliit na katahimikan sa linya, saka mas maingat na nagsalita ang mayor. Pareho naman siguro. Alam mo kung paano gumalaw ang mga tao kapag may amoy na dugo. Si Isabela ay tumingin sa bintana. Sa ibaba, kahit malayo, kita niya ang maliliit na kumikislap na ilaw ng media vans at ang singaw ng syudad na parang hindi kailanman natutulog sa paghahanap ng bagong kwento. Wala pa akong pahayag, sabi ni Don Emilio. At wala akong ibibigay ngayong gabi. Naiintindihan ko, pero may kumakalat na may issue sa land conversion ninyo sa North Corridor. Kapag pumasok ang Denyer o ombudsman dyan, ibang usapan na. Sa salitang iyon, dahan-daang napalingon si Marco. Hindi siya nagsalita, pero nakita ni Isabela ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib nito. May bagong piraso na namang lumitaw. Sino ang nagkakalat? Malamig na tanong ni Don Emilio. Hindi ko pa alam, pero kung ako sa'yo, aalamin ko kung hanggang pamilya lang ba ang problema. Pagkatapos noon ay mabilis ding nagpaalam ang mayor, tulad ng isang lalaking gustong malinaw na naroon siya pero hindi sapat para madamay. Pagkababa ng tawag, walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Si Don Emilio ang unang bumasag. Marco, oo, may alam ka ba sa North Corridor? Tumingin ang abogado sa notebook niya, saka sa matanda, saka sa sahig. Doon palang alam na ni Isabela ang sagot. Kapag ang isang taong tulad ni Marco ay naghahanap ng tamang salita, hindi dahil wala siyang alam kundi dahil masyado siyang maraming alam. May discrepancy sa ilang filings, sabi niya sa wakas. Akala ko maayos bago lumaki. Akala mo, ulit ni Don Emilio, mabagal, parang tinitimbang ang bigat ng dalawang salitang iyon. Ilang buwan mo nang alam? 4, napahawak ang matanda sa baston niya ng mas mahigpit. At hindi mo sinabi. Sinabi ko kay Arturo. Siya ang humawak ng Project Arm. Hindi ako ang tinatanong ko, sanggal ni Don Emilio. Napaatras ng kaunti si Marco, ngunit hindi siya yumuko. Dahil sa totoo lang, sir, sa puntong iyon hindi ko na alam kung sino pa ang gustong makaalam. Lahat ng sino mang nagdadala ng red flag ay nawawala sa table. Tahimik na bumagsak ang mga salitang iyon sa silid. Hindi iyon sigaw, ngunit iyon marahil ang pinakatapat na pangungusap na lumabas sa gabing iyon. Sa gilid ng isip ni Isabela, biglang lumitaw ang imahe ng mahabang mesa sa bahay nila tuwing linggo. Kumpleto ang kubyertos, kristal ang baso, malinis ang tablecloth, at lahat ng tao'y maingat sa tono, maingat sa tingin, maingat sa pipiliing kasinungalingan. Ilang beses na palang may gustong magsalita ngunit natutong tumahimik. Ilang beses na palang pinili ng bawat isa ang sariling kaligtasan kaysa katotohanan. Kaya lumaki, sabi niya. Kaya tayo nandito. Huwag mo akong isama sa tayo na parang pare-pareho tayong may kasalanan, putol ni Clarissa. Ngunit wala iyong tigas na nakadirekta kay Isabela. Mas parang bigla niyang naalala ang sarili niyang bahagi sa mga taon ng pananahimik. Hindi ko alam ang pera. Hindi ko alam ang lupa. Pero alam kong matagal na akong may hinala sa mga babae. At pinili kong manahimik dahil ayokong maging katawa-tawa sa harap ng lahat. Akala ko kapag pinalampas ko, hindi ako mawawalan. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa noo niya at saglit na ipinikit ang mata. Mas malaki pala ang nawala.
Lumapit si Isabela at ibinaba ang isang basong tubig sa mesa sa harap niya. Hindi iyon yakap, hindi iyon paghingi ng tawad, ngunit sapat na munang pagkilala sa sugat ng isa't isa. Tiningnan siya ni Clarissa at sa maliit na sandaling iyon ay may namuong kakaibang alyansa sa pagitan nila, hindi pagkakaibigan, hindi patiwala, pero isang tahimik na pagkakaunawa ang pareho silang ginamit sa iisang istruktura. Muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang security head, mabilis magsalita ngunit kontrolado. "Sir, may problem po sa parking basement. Nawawala po si Sir Arturo." Lumabas siya sa side service corridor. Kasama raw ang isa niyang aide. Umigting ang buong silid. "Sinundan?" tanong ni Marco. "2 tao po natin, pero naghiwalay sa kitchen exit. Hindi namin alam kung nakasakay na." Umangat si Don Emilio. "Hanapin ninyo. Ayokong may ilabas siyang kahit anong dokumento o file." "Too late." Mahina ngunit malinaw na sabi ni Isabela. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi yan tatakbo ng walang dalang bala. Kung umalis siya ngayon, ibig sabihin may pupuntahan siya, may kakausapin, o may ilalabas. Tumigil siya, iniisip ang pattern ng kuya niya. Si Arturo ay hindi emosyonal kapag naiipit. Hindi ito basta lumalabas para magwala. Lumalabas ito para unahan ang panganib. Para magtakip, manuhol, magtago, o manakot. May lugar ba siyang laging ginagamit kapag ayaw niyang dumaan sa office? Tanong ni Marco. Saglit na nag-isip si Clarissa. May kondo sa Ortigas na nakapangalan sa kumpanya. Sinabi niyang guest unit para sa foreign consultants. Minsan hindi siya umuuwi at sinasabing doon daw nag-overnight meeting. Address. Hindi ko kabisado, pero may old bilang copy sa email ko. Nagsimula siyang mag-scroll sa phone ng mabilis, nanginginig ang daliri ngunit porsigido. Habang naghahanap siya, biglang may pumasok na alaala kay Isabela. Isang tagpong halos walang saysay noon pero malinaw na malinaw ngayon. Isang buwan ang nakalipas, nakita niya si Arturo sa basement ng main office, nakikipag-usap sa isang lalaking payat at nakakap, hawak ang brown envelope. Nang lumapit siya, agad tinapos ng kuya niya ang usapan at ngumiti ng sobrang gun. "Driver lang," sabi nito noon. Pero hindi driver ang postura ng taong iyon. Hindi takot ang mukha kundi sanay. Sanay sa lihim. "May isa pa," sabi niya. "May lalaking laging nakikita ko sa paligid niya nitong mga nakaraang buwan. Hindi staff, hindi pamilya, parang runner." "Mukha?" tanong ng security head. Ipinaliwanag niya ang nalalang tabas ng mukha, ang peklat sa may panga, ang paraan ng paglakad na parang laging handang umatras. Mabilis itong isinulat ng security head at lumabas. Sa sandaling sumara ang pinto, muling naramdaman ni Isabela ang mabagal na paghampas ng sarili niyang pulso sa tainga niya. Ito na ang yugto ng kwento na hindi na kayang kontrolin ng kahit sinong individual. Kumalas na sa pamilya ang eskandalo at naging galaw ng mga taong may kanya-kanyang interes. Politiko, abogado, tauhan, broker, baka pati pulis. Sa isip niya, biglang sumulpot si Leon. Ang huling pagkakataong nakita niya ito ay sa isang lumang coffee shop sa Santa Mesa 2 linggo bago ang gabing ito. Umuulan noon. Amoy kape at basang dyaryo ang lugar. Nakaupo ito sa sulok, payat na, hindi na mukhang corporate executive kundi lalaking matagal nang natutulog ng kulang at nagmamasid kung may sumusunod. "Hindi mo pa rin sila lubos na kilala," sabi nito sa kanya noon habang itinutulak ang isang maliit na envelope sa gitna ng mesa. "Akala mo ang laban ay laban sa pandaraya. Hindi, laban ito sa ugali ng mga taong naniniwalang karapatan nila ang lahat basta sila ang nasa apelyido." "Bakit ako?" tanong niya noon. "Dahil ikaw lang ang hindi nila kayang hulaan. Akala nila emosyonal ka. Hindi nila alam na kapag napagod ang isang anak na laging minamaliit, mas mapanganib siya kaysa sa isang galit na lalaki." Noon, hindi niya alam kung insulto ba o papuri iyon. Ngayon, mas malinaw na. Hindi siya pinili ni Leon dahil mabuti siya. Pinili siya dahil siya ang siwang sa pader. "Nahanap ko," sabi ni Clarissa, pinuputol ang pagkalunod niya sa alaala. Iniabot nito ang phone kay Marco. "Ortigas Center, Sapphire Residences, unit under VHI Consultancy Services." Tumango si Marco. "Magpapadala ako ng tao." "Hindi," sabi ni Isabela. "Kapag tauhan lang natin, baka maunahan o matakpan. Kailangan may third-party witness." Tumingin sa kanya si Don Emilio, na halatang ayaw sa susunod niyang sasabihin.
Tumawag tayo sa NBI. Tanong ni Marco. Umiling siya. Masyadong maaga. At kapag mali ang galaw, magmumukha tayong defensive. So ano? Mainit ng tanong ng matanda. Huminga siya ng mabagal. Barangay muna. Simple documentation. Then lawyer's team na may independent notary. Hindi glamorous, pero mahirap baliktarin. Napatingin sa kanya si Marco, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay may bakas ng paghanga ang mukha nito, kahit mabilis din iyong nawala. Practical, sabi nito, at mabagal, kontra ni Don Emilio. Mabagal ang mas kapani-paniwala, sagot ni Isabela. Kapag sobrang bilis, mukha tayong may sariling script. Sa labas, lalong lumalim ang gabi, at sa loob ng opisina, ang pagod ay nagsimulang sumiksik sa mga buto ng bawat tao. Ngunit walang may lakas para umupo ng lubos sa pagkapagod. May mga gabing ang katawan mo'y humihingi ng pahinga ngunit ang isip mo'y alam na kapag pumikit ka, may ibang gagalaw sa dilim. Dahan-daang tumayo si Don Emilio. Kinuha niya ang baston, sa kanilinga ng anak niyang babae. Kapag hinanap ko si Leon, at nagsinungaling ka pa rin sa akin, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Sanay si Isabela sa mga bantang walang buo ang dulo. Mas totoo ang mga iyon dahil alam mong may puwang para sa anumang anyo ng kaparusahan. Ngunit sa halip na umurong, tumingala siya at sinalubong ang tingin ng ama. Kapag pinrotektahan niyo pa rin si Arturo pagkatapos nito, sabi niya, ako na mismo ang lalabas sa media. Hindi nagsalita si Don Emilio, ngunit sa panginginig ng panga niya ay alam niyang tumama ang banta. Sa wakas ay tumango siya ng bahagya. Hindi bilang pagsang-ayon kundi bilang pagkilalang ngayon ay wala ng batang mauutusan sa harap niya. Sa parehong sandali, may dumating na mensahe sa phone ni Marco. Binasa niya iyon, at ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha ay sapat para patahimikin ang iba. Ano? Tanong ni Clarissa. Tumingin siya sa kanilang tatlo. May email blast na ipinadala mula sa anonymous account sa ilang business reporters at isang opposition councilor. Huminto siya sandali. May attachment, partial ledger. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Kanino galing? Hindi pa malinaw. Pero ang subject line tumingin si Marco sa screen at saka nagbasa ng dahan-dahan. The hero was never acting alone. Walang nagsalita. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang silid ay tila lumiit, ang hangin ay tila kumapal, at ang bawat isa ay natahimik sa iisang malamig na pagkaunawa. May isa pang kamay na gumagalaw sa labas ng kanilang nakikita, at kahit nagsisimula pa lang silang ayusin ang butas sa loob ng pamilya, may kung sino nang nagbubukas ng pader sa labas. Sa mismong bigat ng linyang iyon, parang sabay-sabay na nagbago ang temperatura sa loob ng silid, at ang unang gumalaw ay si Don Emilio na dahan-daang inilapag ang baston sa gilid ng mesa na para bang ayaw niyang madinig ang tunog ng kahoy sa salamin dahil baka iyon ang maging hudyat ng tuluyang pagkalaglag ng natitira pang kontrol sa gabing ito. I forward mo sa akin, sabi niya kay Marco. Lahat ng nakatanggap, lahat ng attachment, at lahat ng timestamp. Hindi tumutol ang abogado. Agad itong kumilos, mabilis ang galaw ng hinlalaki sa screen ngunit mas maingat ang paghinga, na para bang alam niyang ang susunod na 5 minuto ang magpapasya kung crisis pa lang ito o simula na ng permanenteng pagkawasak. Habang naghihintay, napansin ni Isabela ang sarili niyang refleksyon sa salaming bintana, matigas ang panga, gusot ang manipis na hibla ng buhok sa tabi ng tenga, at may isang maliit na mantsa ng lipstick sa gilid ng baso sa mesa na bigla niyang naalala na sa kanya nga pala. Isang ordinaryong bakas sa gitna ng pambihirang gulo. Nakakainsulto minsan ang normal na detalye. Para bang pinapaalala ng mundo na kahit nabubuwag ang buhay mo, may mga bagay pa ring nananatiling payak at walang pakialam. Baka si Arturo rin, sabi ni Clarissa, hindi sigurado kundi nananagap ng kahit anong loika. Baka siya ang nagpakalat para madamay ang lahat. Umiling si Marco ng bahagya nang hindi itinataas ang mata mula sa telepono. Possible, pero hindi niya style ang partial ledger kung alam niyang siya ang unang tatamaan. Unless desperado na siya o may gusto siyang tabunang mas malaki. May gusto siyang tabunan, malamig na sabi ni Isabela. Lagi, sa loob ng isip niya, muling bumalik ang tanong na ayaw pa niyang buuin. Kung hindi si Arturo ang nagpakawala ng anonymous email, sino ang may access? Hindi iyon basta screenshot o chismis. Ledger ang sinabi ni Marco. Ibig sabihin may tao sa loob o dating nasa loob na may hawak ng material, marunong kumilatis ng halaga nito,
At may dahilan para ilabas iyon sa eksaktong sandaling nagsisimula pa lang silang maghabol. Ilan ang pages? Tanong ni Don Emilio. 7 scanned sheets. May entries na tumutugma sa North Corridor, 3 supplier names, at isang internal initials code. Anong initials? Evie napatingin ang lahat kay Don Emilio. Walang nagsalita agad. Sa mukha ng matanda, walang hayagang takot, pero may kakaibang paninikip na hindi niya maitago sa paraan ng paggalaw ng panga niya. Hindi ako gumagamit ng initials sa internal instructions, mabigat niyang sabi. Alam ko, sagot ni Marco. Kaya nga problema, ang katahimikan na sumunod ay hindi na pareho ng naunang katahimikan. Kanina, puno iyon ng pamilya. Ngayon, puno iyon ng estratehiya, ng pag-iisip kung sino ang mauuna, sino ang maniniwala, sino ang kakalas. Sa ganitong uri ng mundo, hindi sapat na totoo ka. Kailangan mas maaga ka ring makapagsalita kaysa sa kasinungalingan. Lumapit si Isabela sa mesa at bahagyang yumuko kay Marco. Ipakita mo. Iniangat nito ang phone at mabilis na nag-scroll. Ang unang pahina ay puno ng numerong hindi agad magbibigay ng emosyon sa sinumang hindi sanay tumingin sa perang gumagalaw sa ilalim ng legal na ibabaw. Transfer dates, consultancy releases, project references, dummy descriptions. Ngunit sa pangatlong pahina, may isang entry na nagpahigpit sa lalamunan ni Isabela. VHF Cultural and Heritage Fund. Foundation allocation. Naramdaman niya agad ang pagtingin ni Clarissa sa tabi niya. Foundation. Mahinang sabi nito. Bakit may foundation dyan? Walang agad sumagot. Ang amoy ng lumalamig na kape sa silid ay biglang naging mas matapang, o baka yun lang ang paraan ng katawang humanap ng mas konkretong bagay kaysa sa bigat ng iniisip. Akala ko donor event prop lang ang gamit sa pangalan mo, sabi ni Isabela, hindi inaalis ang tingin sa screen. Mukhang may route din sa pondo. Umupo si Clarissa ng mas diretso, tila may kung anong nasira sa loob niya na sa halip na magpalambot ay nagpatigas pa. Ibig mong sabihin, maaaring pati ang foundation records ko ay ginamit bilang pangtakip, dugtong ni Marco. Hindi ko pa masasabing buong pondo, pero may overlap na kailangang i-audit. Tumawa si Clarissa ng tuyo, isang tunog na halos wala ng pagkababae at wala na ring hiya, parang kalansay ng dating pananalig. Ang galing talaga, kahit ang kabutihang pinanghawakan ko, ginamit din. Tiningnan siya ni Isabela. Sa puntong iyon, mas malinaw na sa kanya kung bakit maraming babaeng tulad ni Clarissa ang nananatili sa mga lalaking tulad ni Arturo. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang ganitong klaseng mga lalaki ay hindi lang nanloloko ng puso, inaangkin nila ang mismong paliwanag kung bakit ka dapat manatili. Sila ang gumagawa ng mundong tila mas ligtas kapag kasama mo sila, hanggang sa bigla mong matuklasang sila rin pala ang dahilan kung bakit delikado ka. May metadata ba? Tanong ni Isabela. Preliminary. Sent through layered relay. Pero may isang maliit na pagkakamali. Nag-angat ng tingin si Marco ngayon, at sa pagkakataong iyon ay may bakas ng pagod na hindi na niya naitago. Ang file name ng original scan bago na rename sa attachment, lumitaw sa transfer trail. Ano? Ledger's Archive 2. Sandaling tumigil ang paghinga ni Isabela. LS. Ulit ni Clarissa. Leon Serrano. Umigting ang balikat ni Don Emilio. Hindi mo sinabi sa akin na may hawak siyang ganito karami. Hindi ko rin alam kung gaano karami, sagot ni Isabela. Totoo iyon, ngunit kulang. Ang hindi niya sinasabi ay ang bigla niyang pag-alala sa ikalawang envelope na hindi niya binuksan noong huli silang nagkita ni Leon. Sinabi nitong huwag muna. Huwag hanggang hindi sumasabog ang una. Huwag hanggang hindi ka sigurado kung sino ang tatakbo. Noon, inisip niyang drama lang iyon ng isang lalaking masyadong matagal nang nagtatago. Ngayon, naisip niyang baka iyon ang pinakapraktikal na payo na natanggap niya sa buong buhay niya. Nasaan ang archive niya? Tanong ni Marco. Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya ng tuwid at dumistansya ng kaunti sa mesa, hindi para umiwas kundi para mag-isip ng may espasyo. Sa labas ng salamin, ang ilaw ng syudad ay parang naglalayag sa manipis na hamog, at sa pagtanaw niya roon ay sumingit sa isip niya ang mukha ni Leon noong umulan sa Santa Mesa, ang maliit na basang mantsa sa kwelyo nito, ang paraan ng paghawak nito sa tasa ng kape na parang lagi itong handang bitawan ang lahat kapag may pumasok na maling tao sa pinto. Hindi ko alam ang exact archive, sabi niya sa wakas, totoo sa kalahati. Pero alam ko kung saan siya pwedeng puntahan kapag alam niyang inilabas na ang materials.
Saan? Singit ni Don Emilio. Sa lumang apartment ng kapatid niyang babae sa Sampaloc. Wala na roon ang kapatid niya, pero iyon ang alam kong fallback niya dati. Address, may street, hindi exact unit, sabihin mo pa rin. Ibinigay niya ang natatandaan, at habang isinusulat iyon ni Marco, ramdam niya ang paghila ng konsensya sa magkabilang direksyon. Kung hindi niya ibibigay, magmumukha siyang nagtatago. Kung ibibigay niya ng buo, baka si Leon ang sumalo ng dahas na para kay Arturo dapat. Sa loob-loob niya, naisip niyang ganito pala ang totoong kapangyarihan, hindi ang kakayahang mag-utos, kundi ang sitwasyong bawat pagpili ay may kapalit na hindi mo gustong bayaran. Muling nag-vibrate ang telepono ni Marco. Binasa niya, at ngayon ay tuluyang nagbago ang mukha niya. Nakausap ko ang treasury head, sabi niya. May 2 high-value authorizations na pumasok kaninang alas 9:20. Isa, sa VHI Consultancy Unit. Isa, sa private escrow account na hindi dumaan sa normal reporting. Na-freeze ba? Tanong ni Isabela. Ang una, oo. Ang pangalawa, nailabas na. Magkano? 28 milyon. Si Clarissa ay napapikit. Si Don Emilio ay hindi na nakaupo ng maayos, bahagya na siyang nakasandal sa mesa na parang ang katawan na ay ayaw tanggapin ang bigat ng numero. Pambayad yan, sabi ni Isabela. O panahimik, o pangtakas, dagdag ni Marco. Doon pumasok sa isip ni Isabela ang kondo sa Ortigas, ang aid, ang runner na may peklat sa panga, ang anonymous email, ang ledger na lumabas sa media, ang pera na nailusot sa huling minuto. Hindi na ito basta pagtakbo. Ito ay pagtatangkang kontrolin ang aftershock. Kapag may pera siyang ganyan kalaki ngayong gabi, hindi siya pupunta sa kondo para lang magtago, sabi niya. May kukunin siya, o may iaabot. At kung may iaabot, ani Marco, baka hawak na natin ang dahilan kung bakit may anonymous blast. Tumingin si Don Emilio sa abogado. Sabihin mo ng diretso. Huminga ng mabagal si Marco. Kung may ibang may hawak ng ledger at pinakawalan nila ang partial, maaaring may negotiation na nangyayari. Either may nagbebenta ng natitirang files, o may nagpapresyong huwag nang ilabas ang mas masakit. At posibleng si Arturo ang nakikipagkita, sabi ni Isabela. O si Leon, matigas na singit ni Don Emilio. Mabilis siyang lumingon sa ama. Hindi niya style ang mangikil. Talaga, malamig na balik nito. Matapos ang lahat ng nalaman mong hindi mo alam, sigurado ka pa rin sa style ng mga tao. Tumama iyon. Hindi dahil tama ang akusasyon kundi dahil tama ang prinsipyo. Wala na siyang karapatang maging kampante sa pagkakilala sa kahit sino. Si Leon, si Marco, si Clarissa, maging ang sarili niya, lahat sila ay may bahagi ng gabing ito na hindi pa lubos na nalalantad. Dito niya muling naramdaman ang pagod na hindi pa pwedeng akuin. Ang mga mata niya ay mabigat, ang batok ay mahapdi, at ang takong naiyay unti-unti nang sumasakit sa mahabang oras ng pagtayo at paghabol sa dignidad ng pamilyang matagal na palang hukot ang tuhod. Ngunit ang pagod ay luho sa mga gabing may tumatakbo pang katotohanan. Walang pupuntang Sampaloc na tauhan natin nang hindi ko alam, sabi niya. At walang lalapit kay Leon nang walang malinaw na usapan. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan, sagot ni Don Emilio. Hindi na rin kayo lang, balik niya. Sandaling nagsagupaan ang tingin nilang dalawa, at sa pagitan nila ay may hindi na itangging pagkakahawig, parehong ayaw umatras, parehong sanay mawalan pero hindi sanay magpasakop. Sa pagkakataong iyon, si Clarissa ang pumutol. Tama na, parehong napalingon ang dalawa. Tahimik ang boses niya pero iyon ang klase ng tahimik na puwersang lalong mahirap balewalain. Habang nagpapaligsahan kayo kung sino ang mag-uutos, may 28 milyong nawawala, may media na may hawak ng partial ledger, at may asawa akong posibleng kung saan-saan nakikipagpalitan ng ebidensya. Kung gusto ninyong iligtas ang pangalan nyo, sige. Pero gusto kong malinaw, kasama sa gagawin ninyo ang pagprotekta sa foundation records. Hindi lang dahil sa pera. May mga batang nakaasa roon. May scholarship releases next week. Kapag natigil yun, sila ang unang sasalo ng kapalpakan nating lahat. Natahimik ang silid. Sa gitna ng korporasyon, mana, at mga lihim, iyon lang yata ang unang beses na may nagsalita tungkol sa mga taong wala sa loob ng kwartong ito pero tiyak na masasaktan sa pagbagsak ng mga desisyong ginawa rito. Naramdaman ni Isabela ang bahagyang hiya sa sariling dibdib. Totoo, sa sobrang tutok nila sa pamilya, halos mawala sa isip niya ang mga taong palaging collateral sa mga mayayaman.
May list ka ng pending disbursements. Tanong niya kay Clarissa. Tumango ito. Nasa laptop ko sa bahay at may access din sa foundation office. Mag-backup tayo ngayong gabi, sabi ni Isabela. Bago pa may magbura, pupunta ako, sabi ni Clarissa. Hindi ligtas, tugon ni Marco. Wala nang ligtas, sagot nito, halos inuulit ang nauna niyang sinabi pero ngayon ay mas buo ang paniniwala. At kung may papakialaman sa records, ako ang unang makakakita ng kakaiba. May mahinang katok muli sa pinto. Pumasok ang security head, hingal ngunit pinipigilan ang pagmamadali. Sir, may update po. Nakita raw ang sasakyan ni Sir Arturo sa Ortigas, pero walang nakalagay sa designated slot ng kondo. Nakuha sa street cam, dumaan siya sa basement entrance at lumabas ulit pagkaraan ng 7 minuto. 7 minuto, ulit ni Marco. Oo, sir. Tapos dumiretso sa Shaw northbound. 7 minuto lang, mahinang sabi ni Isabela. Pick up, o drop, sabi ni Marco. May kasama ba siya paglabas? Hindi malinaw sa cam. May isa pong motorsiklo na sumunod pagkalabas pero hindi pa mabasa ang plaka. Tumingin si Don Emilio sa abogado. Pulis. Kapag tumawag tayo ngayon, mas lalaki ang trail sa media, sabi ni Marco. At kung may pulis na kakampi siya, lalo lang gugulo. Pumikit si Isabela sandali. Inisip niya ang mga kalsada sa pagitan ng Ortigas at Shaw, ang mga gusaling walang mukha sa gabi, ang mga parking lot na mukhang ordinaryo pero kayang lunukin ng isang bag ng pera, ang mga coffee shop na bukas hanggang madaling araw kung saan pwedeng magpalitan ng flash drive na parang resibo lang. Sa isip niya, may pattern na unti-unting lumilitaw. Kung pick up iyon, malamang dokumento. Kung drop, pera. Kung parehong nangyari, may mas malaki pa silang hahabulin. Anong pinakamadaling puntahan mula roon na hindi halatang meeting place? Tanong niya. Mga serviced office sa Greenfield, ilang late-night restos, at may isang old storage facility sa may highway edge na dating gamit ng contractors, sagot ni Marco, halos automatiko, na para bang matagal na niyang minamapa ang mga tagong galaw ng lungsod. Napatingin si Isabela sa kanya. Bakit alam mo? Dahil kapag abogado ka ng pamilyang tulad nito, natututo kang alamin ang mga lugar na ayaw marinig sa boardroom. Walang nagkomento. Minsan ang pinakatapat na sagot ay yaong hindi na gustong usisain pa. Piliin natin ang may pinakamaliit na tsansa na makita ng media at pinakamalaking tsansa para sa handoff, sabi niya. Storage facility, tugon ni Marco agad. Walang tanong kapag gabi, at pwedeng makapasok ang rider. May access tayo. May dating lease ang construction arm. Expired na, pero kilala pa siguro ang guard. Siguro, malamig na ulit ni Don Emilio. Tila napapagod na sa lahat ng bagay na itinaya sa mga siguro. Hinilat ni Isabela ang sentido at sa isang maikling sandali ay inamin niya sa sarili na malapit na siyang sumabog sa pagod. Pero hindi siya pwedeng maging marupok ngayon. Hindi sa harap ng ama. Hindi sa harap ni Clarissa. Hindi sa puntong nagsisimula pa lang nilang makuha ang hugis ng kalaban sa labas ng pamilya. 2 grupo, sabi niya. Isa sa foundation records. Isa sa storage facility, at wala munang gagalaw sa Sampaloc hanggat wala tayong kumpirmasyon kung nasaan si Leon. At sino ang sasama saan? Tanong ni Clarissa. Tiningnan siya ni Isabela. Sa bigat ng lahat, may kakaibang paggalang na sumibol sa pagitan nila, isang uri ng pagkakampi na hindi ipinangako pero tahimik na pinili. Ikaw at ako sa foundation office, sabi niya. Kailangan may nakakakilala sa files at may alam sa pwedeng burahin. Delikado. Sabat ni Don Emilio. Lalo na kaya dapat hindi puro tauhan lang, tugon niya. Kapag may missing, malalaman namin. Hindi ako papayag. Matagal na kayong hindi nasusunod sa lahat. Nagsara ang bibig ng matanda. Hindi siya sumagot agad, at sa katahimikang iyon ay may bahagyang pag-urong ng lumang kapangyarihan na matagal niyang suot na parang natural na balat. Sa wakas, huminga siya ng malalim at tumingin kay Marco. Samahan mo sila ng 2 tao. At kayo? Tanong ni Isabela. Ako ang haharap sa natitirang media sa ibaba, sabi niya. Kung may kailangang mukha, mukha ko muna. Hindi napigilan ni Isabela ang bahagyang pag-angat ng kilay. Hindi niya alam kung kabayaran ba iyon, estratehiya, o huling pagtatangkang agawin muli ang sentro ng kwento. Marahil halo-halo, sa pamilyang ito, bihirang dalisay ang dahilan. Ngunit bago pa siya makasagot, muling tumunog ang telepono ni Clarissa. Hindi iyon mensahe, tawag.
Nakatingin siyang mabuti sa screen ng isang segundo na tila hindi naniniwalang tama ang nakikita niya. Sino? Tanong ni Isabela. Dahan-daang umangat ang tingin nito, at sa mga mata niya ay may naghalong gulat at panibagong takot. Si Arturo. Walang huminga ng maayos sa silid. Sagutin mo, sabi ni Marco. Speaker. Pinindot ni Clarissa ang accept, ngunit bago pa siya makapagsalita ay maririnig na agad ang boses ni Arturo mula sa kabilang linya, mahina, paos, at mas kontrolado kaysa inaasahan ni Isabela. Hindi iyon boses ng lalaking nawalan ng lahat. Iyon ang boses ng lalaking may alam pang barahang hindi nakikita ng iba. Clarissa, sabi nito, at sa likod ng tinig ay may malayong ugong ng hangin at makina, parang nasa bukas na lugar o malapit sa kalsada. Makinig ka lang. Huwag kang magsalita muna. Sabihin mo kay Papa na mali ang iniisip niyang kalaban. At sabihin mo kay Isabela na kung gusto niyang buhay pang magsalita si Leon, huwag niyang ipahanap sa maling tao. Bago pa makasingit ang kahit sino, narinig ang isang maikling kaluskos, parang may humablat ng telepono, kasunod ang isang putol na tunog na hindi sapat para maging sigaw ngunit sapat para pamatong sa batok ni Isabela ang nagyayelong pagkaunawa. Hindi na ito basta laban sa dokumento. May tao nang hawak ang isa't isa sa dilim. Pagkatapos, biglang naputol ang linya. Sa sandaling iyon, walang sino man sa loob ng silid ang gumalaw agad, at marahil iyon ang pinakatapat na reaksyon sa gabing puno ng mga taong sanay magkunwaring alam ang susunod na hakbang. Si Clarissa ang unang napatingin sa screen ng kanyang telepono, tila umaasang may babalik na tawag o may lalabas na paliwanag sa itim na salamin, ngunit wala. Ang manipis niyang hininga ay bahagyang nanginginig, at ang hinlalaki niyang nakapatong sa gilid ng phone ay paulit-ulit na dumudulas sa casing na parang gusto nitong kumapit sa isang bagay na hindi madulas. Si Isabela naman ay nakaramdam ng biglang pagkatuyo ng lalamunan. Hindi siya madaling takutin, matagal na niya iyong pinaniwalaan tungkol sa sarili, ngunit ang paggamit ni Arturo sa pangalan ni Leon sa ganoong paraan ay hindi simpleng pananakot. Masyado iyong eksakto, masyadong sinadya. Ibig sabihin, alam ni Arturo na si Leon ang pinakamahinang bahagi ng estratehiyang buo ni Isabela, hindi dahil mahina si Leon, kundi dahil si Leon ang nagdadala ng ebidensyang maaaring magsunog sa lahat. At kapag alam iyon ni Arturo, may dalawang posibilidad lamang sinusubukan niyang manghula at nakatsamba, o may mas malalim siyang access kaysa sa inakala nila. I-trace ang tawag, sabi ni Marco, ngunit ang utos niyang iyon ay higit na tunog ng reflex kaysa tunay na pag-asa. Narinig ni Isabela ang kasunod na maikling instructions nito sa phone, mga technical detail, cell tower request, emergency network escalation, ngunit alam niyang kahit gaano kabilis ang galaw ng ganitong sistema, palaging may mga taong mas mabilis kapag wala silang pakialam sa batas. Wala tayong oras, sabi niya. Napalingon sa kanya si Don Emilio. At ano ang gusto mong gawin? Magpadalos-dalos, hindi padalos-dalos. Pero hindi rin tayo pwedeng magkunwaring sapat ang paghihintay. Humakbang siya palapit sa mesa, inilatag ang dalawang palad sa makintab na kahoy, at pinilit ayusin ang daloy ng isip niyang naguunahan. Sa ganitong klase ng gabi, may mga sandaling ang pagdedesisyon ay parang pagsusugal gamit ang mga buhay ng iba. Walang malinis na opsyon. Ang tanong lang ay alin ang pinakakaunti ang masisira. Kung hawak ni Arturo si Leon, bakit tatawag pa siya? Tanong ni Clarissa. Halos pabulong, ngunit malinaw. Para kontrolin tayo, agad na sagot ni Marco. Para pala basing siya ang may oras, siya ang may impormasyon. O para ituro sa atin na may ibang may hawak, dagdag ni Isabela. Sinabi niyang mali ang iniisip na kalaban ni Papa. Ibig sabihin, gusto niyang isipin nating may mas malaking kamay. Baka mayroon naman talaga, mabigat na sabi ni Don Emilio. Walang tumutol. Sa puntong ito, wala nang sino man ang may karapatang umasta na buo pa ang mapa ng nangyayari. Sa kabila ng kanyang galit sa ama, nakita ni Isabela ang pagod sa tindig nito, ang paraan ng pagdiin ng palad sa baston na para bang kailangang idiin ng katawan ang sarili sa anumang bagay na matibay bago pa siya lamunin ng sariling mga pagkakamali. Bigla niyang naalala ang isang tagpo noong bata pa siya. Nasa hasyenda sila sa Batangas noon, at unang beses niya yatang nakitang sumigaw ang ama sa isang foreman dahil sa nasayang na materyales sa construction. Hindi niya maalala ang eksaktong mga salita, pero naaalala niya ang pakiramdam na ang boses ng ama niya ay parang pader hindi mo kayang lampasan, hindi mo kayang batasin. Ngayon, sa gitna ng gabing ito,
Ang pader na iyon ay hindi pa bumabagsak, pero halatang halata na ang mga bitak. Kapag totoo ang sinabi ni Arturo, sabi ni Marco habang patuloy na nagtatype, at buhay si Leon pero hawak ng maling tao, posible ring hindi si Arturo ang may direktang kontrol. Baka messenger lang siya. Hindi messenger si Arturo, putol ni Isabela. Hindi siya tumatawag para maging mensahero. Tumatawag siya para siguraduhing may parte pa rin siya sa takbo ng desisyon. Magaling, malamig na sabi ni Don Emilio, ngayon hindi na tayo nag-aaway tungkol sa kung anong klaseng tao ang anak ko. Ang tanong, nasaan siya? Sa labas ng bintana, mas lumalim na ang dilim, at ang mga ilaw ng syudad ay tila mas matalim sa paningin. Mula sa ibaba ay umaakyat pa rin ang mahinang ugong ng mga sasakyan at ang paminsan-minsang sigawan ng media crowd sa labas ng hotel. Napansin ni Isabela na kahit naroon pa rin ang ingay ng lungsod, iba na ang pakiramdam nito ngayon. Kanina, backdrop lang ang Maynila. Ngayon, parang kasama na ito sa Pangangaso. Bawat kanto ay posibleng meeting point. Bawat underpass ay posibleng taguan. Bawat ilaw na kumikislap sa malayo ay maaaring saksi sa transaksyong magpapabago sa buhay nila. Sabihin mo ulit ang eksaktong sinabi niya, sabi ni Marco kay Clarissa. Pumikit si Clarissa sandali, pilit inaalala ang tono at pagkakasunod. Sinabi niya, sabihin mo kay Papa na mali ang iniisip niyang kalaban. At sabihin mo kay Isabela na kung gusto niyang buhay pang magsalita si Leon, huwag niyang ipahanap sa maling tao. Maling tao, ulit ni Isabela. Ibig sabihin may tao tayong dapat kainay-hinayan. O may tao akong hindi dapat pagkatiwalaan, sagot ni Don Emilio, at ngayon ay direkta ang tingin nito kay Marco. Tumigil ang abogado. Hindi siya agad tumingin pabalik. Sa halip ay dahan-dahan niyang ibinaba ang phone sa mesa, na para bang ayaw niyang masyadong mabilis ang galaw at magmukha siyang nagtatanggol ng sarili kahit hindi pa naman tahas ang inaakusahan. Kung gusto ninyong magtanong, itanong ninyo ng direkta, sabi niya. Hindi ko intensyong paikutan. May mga tao ba sa paligid ko, sabi ni Don Emilio, na maaaring nagtatrabaho na pala para sa iba. Hindi dramatiko ang boses nito. Mas mapanganib. Tila tinatanggal ang lahat ng dekorasyon ng usapan. Huminga si Marco ng malalim. Oo, walang gumalaw. Sino? Hindi ako sigurado sa lahat ng pangalan. Pero may dalawa akong hinala sa project compliance team. At may isang liaison sa city office na biglang yumaman nitong nakaraang taon. At hindi mo sinabi, dahil wala pa akong hawak na sapat para iharap. At dahil ang huling taong nagbigay ng kulang na impormasyon sa pamilyang ito ay nawasak ng buo. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Leon, ngunit hindi na kailangan. Naramdaman ni Isabela ang maliit na kirot ng pagkilala. Minsan ang mga tao ay hindi nagsisinungaling, natututo lang silang magkulang sa katotohanan para mabuhay. Hindi sapat ang takot bilang depensa, sabi niya. Hindi rin sapat ang tapang kung mali ang binabaril, balik ni Marco. Hindi siya nakasagot agad dahil may bahagi sa kanya na alam na tama iyon. Sa isip na iya'y bumalik ang huling pagkikita nila ni Leon. Matapos nitong ibigay ang unang envelope, may sinabi ito sa dulo na noon ay hindi niya pinansin ng husto. Huwag mong ipagkatiwala ang buong kwento sa taong mukhang pinakakalmado sa gitna ng gulo. Wika nito habang tumitingin sa ulan sa labas ng bintana ng coffee shop. Sa mga ganitong pamilya, ang pinakatahimik kadalasan ang pinakamatagal ng sanay sa baho. Noon, akala niya si Don Emilio ang tinutukoy. Pero ngayon, sa gitna ng silid, napatingin siya kay Marco at saglit na naisip kung ilang bahaging tahimik na lang ang pinili nitong lunukin sa loob ng mga taon. May sasabihin ako, sabi ni Clarissa, at ang boses niya ay kakaibang steady ngayon, na tila kapag sobra ka ng nabugbog ng emosyon, may bahagi sa iyong biglang nagiging malamig para lang gumana. Lumingon silang lahat. Bago umalis si Arturo sa bahay 2 linggo na ang nakaraan, may narinig akong pangalan habang kausap niya ang isang tao sa telepono. Hindi ko pinansin noon dahil akala ko project contact lang. Pero ngayon ko lang naalala. Ano? Sabay halos ni na Isabela at Marco. Montero o Montero Group. Hindi ko alam kung tao o kumpanya. Kumunat ang noo ni Marco. Montero Logistics. May ganyang entity ba? Tanong ni Don Emilio. Meron. Third-party hauling and site support. Hindi pangunahing contractor, pero may ilang lumang transaction sa construction arm. Napadilat si Isabela. North Corridor. Possible. Hanapin mo.
Mabilis na gumalaw si Marco muli, at sa pagkakataong iyon ay wala nang pumihil sa kanya. Ang mga daliri niya ay sunod-sunod na pumindot habang may kausap sa kabilang linya, nagtatanong ng corporate records, officers list, secondary incorporators. Sa pagitan ng putol-putol na usapan ay naririnig ni Isabela ang sariling pintig ng puso, matindi ngunit hindi magulo. May kung anong piraso ang unti-unting naglalapat sa lugar. Hindi pa buo, pero may hugis na. Hindi siya komportable sa pakiramdam na iyon dahil madalas, ang pinakamapanganib na sandali sa isang investigasyon ay hindi kapag wala kang alam, kundi kapag nagsisimula ka ng maniwalang naiintindihan mo na. May nakita ko, sabi ni Marco matapos ang ilang minuto. Montero Logistics and Site Support Incorporated. Secondary Incorporator, Vicente Montero. Isang dating officer sa isa sa subcontractor pools natin. At may board secretary na tumigil siya. Sino? Tanong ni Don Emilio. Aurea Solis. Pumikit si Clarissa. Attorney Solis. Umigting ang hangin sa silid. May connection sa atin. Tanong ni Isabela. Meron, sagot ni Marco. Hindi direct sa pangunahing kumpanya, pero may overlap sa dalawang special purpose vehicles na ginamit sa land aggregation. Ibig sabihin sila ang middle layer, sabi niya. Ang tulay sa pagitan ng ating papel at ng totoong transfere. At kung hawak nila si Leon? Mahinang tanong ni Clarissa. Kung hawak nila si Leon, sagot ni Isabela, ibig sabihin may gusto silang makuha o pigilan bago pa sila masunog kasama ni Arturo. Tumingin siya kay Don Emilio. Ngayon mo sabihin sa akin. May kalaban ka bang may sapat na dahilan para gamitin ang galaw ni Arturo laban sa'yo? Tumitig sa kanya ang matanda, matagal bago sumagot. Marami. Huwag mo akong sagutin ng pangnegosyanteng sagot. Bahagya itong napangiti, mapait at walang tuwa. May mga kalaban akong nawalan ng lupa. May mga politikong hindi ko sinuportahan. May mga dating kasosyo na hindi ko pinagbigyan. At may isang pamilyang ilang taon ng tahimik matapos mawalan ng bidding war sa atin. Sino? Ang mga Montero. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting pag-ipit ng kwento sa masikip na koridor. Hindi na ito tungkol lang sa isang tiwaling kuya o isang amang tumakip sa mga red flag. May lumang hidwaan na pala sa likod ng mga bagong krimen. Ano ang nawala sa kanila? Tanong niya. Hindi sila natalo ng marangal kung iyon ang gusto mong marinig, sagot ni Don Emilio. Nagkaroon ng series of acquisitions. Legal sa papel. Marumi sa paraan. Walang kumibo. Sa simpleng pag-amin na iyon ay para nang bumigay ang isa pang pader. Kaya gusto mong internal lang palagi, sabi ni Isabela. Dahil alam mong kapag binuksan ng isang drawer, hindi lang si Arturo ang lalabas. Hindi siya sinagot ng ama. Sa halip ay naglakad ito papunta sa bintana at tumingin sa ibaba, isang matandang lalaking biglang mukhang mas mag-isa kaysa sa kahit sino sa silid. Sa likod nito, naisip ni Isabela na maaaring iyon ang pinakamalapit sa pagsisisi na maibibigay ng taong tulad niya, hindi luha, hindi paghingi ng tawad, kundi ang unti-unting pag-amin na ang imperyong ipinagmalaki niya ay itinayo rin sa mga pagbubulag-bulagan na ngayon ay bumabalik na para maningil. May update sa Trace, sabi ni Marco. Lumingon silang lahat, hindi stable, pero ang last ping ng tawag ay malapit sa service road na konektado sa lumang storage facility. So tama tayo, bulong ni Clarissa. Hindi ibig sabihing tama ang huli, sabi ni Isabela, pero naramdaman niyang sumikip ang dibdib niya. Kapag masyadong tama ang pattern, ibig sabihin mas malapit na rin kayo sa bangin. Kailangan na nating umalis, sabi niya. Hindi sabay-sabay, kontra ni Marco. Kapag sabay, mas mapapansin. Hindi rin pwedeng dito lang tayo. Ako ang pupunta sa storage, sabi ni Don Emilio. Napalingon silang lahat sa kanya. Hindi, mariing sabi ni Isabela. Sobra ng delikado. At gusto mong sino? Ikaw, kung kinakailangan. Hindi ka marunong makipag-usap sa mga hayop na iyan. Napakagat siya sa loob ng pisngi. At kayo, ako ang dahilan kung bakit may gustong makipag-usap sa unang lugar. Hindi agad siya nakasagot dahil may katotohanan doon na ayaw niyang kilalanin. Kung totoong Montero ang nasa likod o kasangkot, maaaring si Don Emilio lamang ang may bigat na kayang magbukas ng usapan sa halip na agad na mauwi sa karahasan. Ngunit alam din niyang ang presensya ng ama niya ay maaaring magpasabog ng mas matinding emosyon. Hindi tayo pupunta para makipagdebate ng nakaraan, sabi niya. Pupunta tayo para makuha si Leon at malaman kung ano ang hawak nila.
At iyon nga ang dahilan kung bakit ako ang dapat nandoon, sagot ni Don Emilio. Dahil alam ko kung kailan negotiation at kailan bitag. At kayo rin ang dahilan kung bakit posibleng bitag yun, bulong niya, halos sa sarili. Narinig iyon ng matanda ngunit hindi niya pinatulan. Sa halip ay tumingin ito kay Marco. Maghanda ng sasakyan. Hindi branded. 2 tao lang. At Foundation Records. Tanong ni Clarissa. Dito muling bumigat ang pagpili. Nakita ni Isabela ang banggaan ng 2 responsibilidad, ang agarang panganib kay Leon at ang tahimik ngunit totoong posibilidad na mabura ang mga record na makakapagpatunay ng mas malawak na pandaraya. Kung hahatiin nila ang puwersa, hihina sila sa 2 lugar. Kung isusugal nila ang isa, mawawalan ng ebidensya o tao. Naramdaman niya ang bigat ng pagdedesisyon na ito sa mismong gitna ng dibdib niya. Pupunta tayo sa Foundation Office, sabi niya kay Clarissa matapos ang ilang segundong tahimik na puno ng kalkulasyon. Napalingon agad si Don Emilio. Isabela, kailangan ng records. Kung buhay si Leon at may gusto siyang sabihin, mas may silbi iyon kung may dokumentong susuporta. Kung mawala ang records ngayong gabi, kahit mailigtas natin siya, pwede pa ring mabasura ang kalahati ng kaso. At kung mamatay siya, tumama ang tanong, mabigat at walang awa. Hindi siya agad nakasagot. Doon niya naramdaman ang tunay na dumi ng gabing ito, ang pangangailangang unahin ang ebidensya kaysa sa isang tao, dahil sa mundo ng mga pamilyang tulad nila, ang katotohanan ay hindi nabubuhay sa salita lang. Kailangan ng papel, kailangan ng trail, kailangan ng mga bagay na pwedeng ipanglaban sa korte at media at lupon ng mga taong hindi kikilos para sa moralidad lang. Hindi ako pumipili laban sa kanya, sabi niya sa wakas, bagaman alam niyang tunog depensa iyon kahit sa sarili niyang pandinig. Pinipili kong hindi sayangin ang dahilan kung bakit siya lumapit sa akin. Napayuko si Clarissa, at sa maikling kilos na iyon ay parang naunawaan nito ang bigat ng pasya. Sasamahan kita, sabi nito. At kapag may missing sa records, malalaman natin kaagad. Tumango si Isabela, kahit ramdam niya ang maliit na pagkawasak sa loob. Sa kabilang dulo ng silid, si Don Emilio ay tumingin sa kanya ng matagal, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay walang utos, walang paninisi, walang yabang sa titig nito. May lungkot, at marahil kaunting pagkilala. Tama ang ina mo, sabi nito ng mahina. Hindi kita dapat pinaliit, hindi handa si Isabela sa linyang iyon. Hindi sa gabing ito, hindi sa gitna ng lahat. Hindi matapos ang mga taon ng pagnanais na marinig iyon at sabay takot na baka kapag narinig niya ay mahuli na ang lahat. Nag-init ang likod ng mga mata niya, ngunit hindi siya umiyak. Ang pag-amin ng ama ay hindi gamot. Sugat din iyon, dahil pinapatunayan nitong kaya pala nitong makita ang halaga niya noon pa man at pinili lamang huwag. Wala nang saysay ang tama ngayon, sagot niya, ngunit mas mahina iyon kaysa sa nais niya. Tumango ang matanda, na tila tanggap ang lamig ng sagot. Hindi na nga, sa sumunod na mga minuto, mabilis na kumilos ang lahat. Nagpalit si Don Emilio ng coat sa isang mas payak na dark jacket na ipinahiram ng security head. Tinanggal ni Marco ang kurbata at isinuksok sa bulsa, nagmukhang hindi gaanong abogado ngunit hindi rin ordinaryo. Si Clarissa ay nag-zip ng handbag at tiningnan ang phone, ang tablet, at ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa loob. Foundation Office Server Room, sabi niya kay Isabela. Hindi full server, pero may local backup cabinet. Magkasabay silang naglakad papunta sa pinto. Sa maikling sandaling magkasalubong ang landas nila ni Don Emilio, naramdaman ni Isabela ang bigat ng mga bagay na hindi pa rin nila nasasabi. Paghingi ng tawad, paninisi, pagmamahal na hindi maayos ang anyo. Lahat iyon ay nakahimpil, walang ligtas na lugar na mapaglalagyan. Mag-ingat ka, sabi ng matanda. Napatingin siya rito at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon ay narinig niyang ama ang nagsasalita, hindi chairman. Ngunit wala ng panahon para sa malambot na pagbalik. Kayo rin, sagot niya. Habang bumubukas ang pinto at tumatama sa kanila ang mas malamig na hangin ng koridor, naramdaman niyang nagsimula na silang pumasok sa huling bahaging hindi na mabubuo ng buo ang kahit ano. May maaabot silang katotohanan, siguro. May masasagip, marahil. Ngunit sa dulo ng gabing ito, may isang bagay na malinaw na, kahit sino pa ang makaligtas, may bahagi ng pamilya nilang tuluyan nang hindi makakauwi sa dating anyo nito. Paglabas nila sa koridor, sinalubong si Isabela ng amoy ng pinakintab na sahig, malamig na air conditioning,
at ng nakakairitang katahimikang madalas lang maranasan sa mga mamahaling lugar kapag may naganap ng iskandalo at pilit itong itinatago sa likod ng maayos na ilaw at mahinang boses ng staff. Hindi na niya nilinggan kung sumunod na ba si Don Emilio sa kabilang direksyon kasama si Marco. Alam niyang kapag lumingon pa siya, baka may mabasa siyang pag-aalala sa mukha ng ama, at ayaw niyang dalhin iyon sa susunod na pupuntahan. Hindi pa pwedeng lamambat ang gabi. Katabi niya si Clarissa, tahimik, mabilis ang lakad, at hawak ng mahigpit ang handbag na tila naroon ang natitira niyang kontrol sa sarili. Habang bumababa sila sa service elevator kasama ang dalawang security na hindi nakauniporme, walang nagsalita sa unang ilang palapag. Tanging mahinang ugong ng elevator, tunog ng cable, at ang bahagyang paghinga nilang dalawa ang maririnig. Nakatitig si Isabela sa ilaw sa taas ng elevator panel, at sa bawat pagbabago ng numero ay lalo niyang nararamdaman na ang bawat desisyong gagawin nila sa susunod na isang oras ay hindi na lamang magtatakda kung sino ang makukulong o maliligtas, kundi kung sino ang matitirang kayang tumingin sa salamin pagkatapos ng lahat. May naaalala ako, biglang sabi ni Clarissa habang nakasandal ng kaunti sa dingding. Hindi siya lumingon, ngunit napansin ni Isabela ang paraan ng dahan-daang pag-angat ng dibdib nito, na para bang may malalim na bahagi ng alaala ang pilit hinuhugot. Noong Disyembre, may pirma akong hinanap sa Foundation Records. Cash release para sa school rehabilitation sa Quezon. Nandoon sa routing sheet ang pirma ni Arturo, kahit wala naman siyang official role sa foundation. Tinanong ko siya noon, sabi niya kailangan lang daw para mapabilis ang release. Nilinggan siya ni Isabela. Na-check mo ba kung natuloy? Hindi. Bahagyang kumunat ang noo ni Clarissa. Nagtiwala ako. Hindi na niya pinahaba ang sagot, at marahil hindi na rin kailangan. Sa gabing iyon, halos lahat ng kasalanan ay may ugat sa tiwalang ibinigay sa maling tao. Pagkabukas ng elevator sa basement, sinalubong sila ng mas mabigat na hangin amoy semento, langis, at manipis na usok na kumakapit sa lalamunan. Dinala sila ng isang itim na van palabas ng hotel sa side exit upang iwasan ang media. Habang dumadaan sila sa mga kalye ng Makati papunta sa foundation office sa Ortigas Extension, nakatanaw si Isabela sa bintana. Ang lungsod ay buhay pa rin, gaya ng dati, may mga motor na dumadaan sa pagitan ng mga sasakyan, may mga taong tumatawa sa labas ng convenience store, may isang delivery rider na basa ang pantalon mula sa putik, may ilaw ng mga fast food sign na tila walang alam sa mga pamilyang nagkakawatak-watak sa mga gusaling may salamin. Lagi niyang naiisip noon na ang mga mayayaman ay may kakayahang hiwalayan ang sarili sa gulo ng syudad. Ngayon, habang minamasdan ng gabi, pakiramdam niya ay wala palang tunay na distansya. Pare-pareho lang ang bagsak kapag pumutok ang mga lihim. Sa foundation office, hindi bukas ang mga pangunahing ilaw. Isang guard lang ang sumalubong sa kanila sa lobby, antok ngunit agad napatuwid nang makita si Clarissa. Ma'am, may utos po bang wala kang nakita, wala kang narinig, at kailangan kong buksan ang records room ngayon? Putol nito, hindi galit pero hindi rin humihingi ng pahintulot. Sumunod ang guard, mabilis na kinuha ang susi, at maya-may ipaakyat na sila sa ikalimang palapag. Ang opisina ng foundation ay ibang-iba sa corporate floor ng Villarreal Holdings. Walang mabibigat na painting, walang malalaking glass table, walang sobrang kinis na lamig ng pera. Dito, may mga framed photos ng scholars, mga sertipiko, mga larawan ng relief drives, at ilang bulaklak na tuyot na sa vase sa reception desk. Nang makita iyon ni Isabela, may kakaibang kirot na dumaan sa kanya. Ito marahil ang iisang bahagi ng imperyo ng pamilya na may intensyong talagang gumawa ng mabuti. At ngayon pati iyon ay nadamay na sa pagkagahaman ng kapatid niya. Server cabinet sa dulo, sabi ni Clarissa, mabilis nang naglalakad. Binuksan niya ang isang maliit na records room na amoy papel, toner, at lumang aircon filter. Sa loob ay may metal cabinet, 2 backup drives, 3 archive boxes, at isang desk na may nakapatong na mga folder para sa next week disbursements. Agad gumalaw si Clarissa. Kinukuha ang laptop mula sa drawer habang si Isabela naman ay binuksan ang unang kahon at nagsimulang maghanap ng routing sheets, cash release vouchers, at donor correspondence na maaaring tumugma sa ledger entries na nakita nila kanina. Ang mga minuto pagkatapos noon ay puno ng maliliit ngunit mabibigat na galaw pagbukas ng drawer, pagkiskes ng papel sa daliri, pag-click ng external drive sa USB port,
Mahinang mura ni Clarissa kapag mali ang password na una niyang na-type dahil sa panginginig ng kamay. Sa gitna ng trabaho, dumating ang unang mensahe mula kay Marco. En route, no visual yet. Emilio insisting to go in person. Tinitigan niyo ni Isabela ng ilang segundo bago ibinulsa ang phone. Hindi na niya alam kung alin ang mas kinatatakutan na yan na makarating ng huli ang ama niya, o na makarating ito ng tama sa oras. May nakita ako, sabi ni Clarissa. Lumapit siya. Nasa screen ang listahan ng disbursements para sa foundation, at sa 3 entries ay may parehong reference code na nakita nila sa partial ledger. Hindi ito donor funds lang, sabi ni Clarissa, namumutla ngunit kalmado na ngayon ang boses. Ginawa nilang transfer corridor. Maliit na halaga kada batch para hindi halata. Pero kapag pinagsama malaki, dugtong ni Isabela. At legal ang unang tingin dahil charitable arm. Tumango si Clarissa at bahagyang napahawak sa gilid ng mesa. Hindi siya umiiyak, ngunit kitang-kita ni Isabela ang sandaling unti-unting namamatay ang isang dating bersyon ng babae sa harap niya, ang asawang naghahanap ng paliwanag, ang socialite na nagtitiwalang may dignidad pa sa loob ng pangalan nila. Ang natitira ay mas payat, mas tahimik, pero marahil mas totoo. I-save mo lahat, sabi ni Isabela. Primary drive, cloud mirror kung meron, at kopya sa personal email mo. Ginagawa ko na. Sa may likod ng cabinet, nakakita si Isabela ng isang brown envelope na hindi naka-file. Binuksan niya iyon at bumungad ang ilang photocopy ng acknowledgement receipts, may pirma ng mga barangay head para sa community grants. Ngunit may 2 roong pirma na mukhang pareho ang stroke kahit magkaiba ang pangalan. Dahan-dahan siyang napaupo sa silya sa tindi ng biglang pagkaunawa. Hindi lang transfer corridor, may peke ring liquidation. Clarissa, iniabot niya ang papel. Tiningnan nito at napapikit. Hindi ko ta nakita. Hindi naman ikaw ang maghahanap ng ganitong klase ng pandaraya kung hindi mo inaasahan, sagot ni Isabela. Ngunit habang sinasabi niya iyon, may bahagi sa kanya na nagsasabing ganoon din ang nangyari sa buong pamilya nila. Ang problema sa mga tahanang sanay sa kapangyarihan ay hindi lang dahil maraming tinatago, kundi dahil marami ring pinipiling huwag tingnan ng mga nakatira roon para lang manatiling mabubuhay ang kwento tungkol sa kanilang sarili. Muling tumunog ang phone niya. Si Marco. Sa pagkakataong ito, voice call. Sinagot niya agad. Nasaan kayo? Nasa labas ng storage facility, sagot nito, mababa ang boses. Sa likod ay may mahinang ugong ng sasakyan at tila tunog ng lumang gate na hinahampas ng hangin. May isang van sa loob, walang plate sa likod. May motor, at may isa pang kotse na hindi atin. Si Arturo, hindi pa confirmed. Narinig niya ang boses ni Don Emilio sa malayo, mahina ngunit mariin, na para bang may pinapaalala sa kausap. Makinig ka, sabi ni Marco. May guard dito na nagsabing may dumating na 2 lalaki kanina pa, tapos isang pangatlo na pilit nakipagtalo sa loob. Hindi niya nakita ang mukha. At si Leon, hindi namin alam kung nasa loob. Sumikip ang lalamunan ni Isabela. Huwag kayong papasok ng padalos-dalos. Wala kaming balak, pero biglang may malakas na tunog sa kabilang linya, parang bakal na nahulog o tinamaan. Sumunod ang maikling pagmumura ng isang lalaki, hindi niya matukoy kung si Marco o isa sa security. Ano yun? Tanong niya, tumatayo na. May gumalaw sa side access, mabilis na sabi ni Marco. Tatawag ako ulit, naputol ang linya. Nakatayo si Isabela sa gitna ng records room, hawak ang phone, habang nararamdaman niyang tumitindi ang pintig sa sentido niya. Anong nangyari? Tanong ni Clarissa. May gumalaw sa storage. Tiningnan niya ang mga papel sa mesa, ang bukas na laptop, ang backup drives na halos tapos ng mag-copy, ang mga pirma, ang huwad na liquidation, ang mga numerong ngayon ay may mukha na ng mga batang maaaring mawalan ng pondo dahil sa kalokohan ng mga taong mayaman na. At sa kabilang banda, may ama siyang papasok sa lugar na maaaring bitag, may kapatid na hindi na niya kayang hulaan ang hangganan, at may isang taong minsang tumulong sa kanya na maaaring ginagamit na pawn sa larong hindi na makatao. Gaano katagal ang copy? Tanong niya. 3 minuto sa main drive. 7 minuto sa full mirror. Napapikit si Isabela. 3 minuto. Sa mga pelikula, maikli iyon. Sa totoong buhay, sapat para may mamatay, may makatakas, may masunog na papel, may mabura sa recorder. Finish the main drive, sabi niya.
Then leave the mirror if hindi kakayanin. At ikaw, tatawagan ko ulit si Marco. Sa ikatlong attempt niya, hindi ito sumasagot. Sa ika-4, busy signal. Sa ika-5, pumasok din sa wakas. Mabilis ang paghinga nito. Isabela, anong nangyayari? Nakita namin si Arturo. At si Leon. May maikling katahimikan. Nasa loob. Halos nanlamig ang tuhod niya. Buhay. Oo, pero sugatan ang mukha at nakagapos. Pumikit si Isabela ng mariin, hindi para alisin ang imahe kundi para pigilan ang sariling magbitaw ng desisyong gagawin dahil sa galit. At sino ang kasama? Montero men. 3. At si Arturo muli na namang naputol ang usapan, pero sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa signal kundi dahil may narinig siyang malakas na boses ni Don Emilio mula sa kabilang linya, hindi sumisigaw ngunit buo at mabigat, ang uri ng boses na ginagamit ng mga lalaking sanay makipag-usap bago pumutok ang putukan. Hindi niya marinig ng buo ang mga salita, pero may nahuli siyang huwag ninyong gawing mas bobo pa ang gabing ito at kung pera ang gusto ninyo, huwag tao ang ginagawang collateral. Pagkatapos ay bumalik si Marco sa linya. Nakikipag-usap si Emilio, at si Arturo, nasa gitna, at mukhang hindi na siya sigurado kung kaninong panig siya. Ano ang gusto nila? Original archive, at immunity leverage kung may lalabas sa media. Natawa si Isabela ng maikli at walang saya. Akala nila may kapangyarihan pa tayong mamigay ng immunity. Hindi iyon ang punto. Ang punto, gusto nilang may magdala ng bigat. Sa likod ng mga salitang iyon, may naintindihan siya agad. Sa mga ganitong kaso, hindi naman talaga lahat gustong manalo. Kadalasan, gusto lang ng bawat panig na may ibang mas maunang malunod. I-on mo speaker kung kaya, sabi niya. Hindi pwede. Then tell me this. Sino ang pinakakaba nilang 3? Ilang segundong katahimikan, saka sumagot si Marco. Hindi si Arturo. Sino? Si Don Emilio. Natigilan siya. Bakit? Dahil mukhang alam nila na hindi na niya kayang takpan ang lahat kahit gustuhin niya. At may isang bagay pang lumabas. Ano? May audio si Leon. Ang mga salitang iyon ay parang kandadong biglang bumukas sa loob ng isip ni Isabela. Audio. Hindi lang ledger, hindi lang papel, hindi lang trail. Boses, usapan, konteksto. At kung ganoon, maaaring iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahabol, kinukulong, at ginagamit sa tawag ni Arturo. Kanino? Tanong niya. Hindi ko pa alam ang laman, pero sinabi ni Montero na kung lumabas ang tape, tapos ang lahat ng apelyido sa mesa. Sa isang iglap, unti-unting nabuo ang pinakamasakit na posibilidad. Hindi lang si Arturo ang nasa tape. Hindi lang Montero. Baka naroon ang ama niya. Baka naroon si Marco. Baka naroon ang mismong ugat ng maruruming acquisition na matagal nang itinatanggi o binabansagang legal na diskarte. Naramdaman niyang gumalaw si Clarissa sa tabi niya at inilagay sa kamay niya ang main backup drive. Tapos na, sabi nito. Tiningnan iyon ni Isabela na parang biglang naging mas mabigat ang maliit na bagay kaysa sa dapat nitong timbangin. Isang drive na may records na kayang magligtas ng pondo ng foundation at sabay sumire sa reputasyon ng sarili niyang pamilya. Sa kabilang dulo ng telepono, may isa na namang malakas na kaluskos, kasunod ang putol na mura ni Arturo, at saka ang boses ni Don Emilio, malinaw na ngayon, matigas, at hindi na parang negosyante kundi parang lalaking pagod ng maningil sa sarili. Ibigay ninyo sa akin si Leon. Ako ang haharap sa tape. Nababaliw na ba kayo? Sigaw iyon ni Arturo, malinaw sa background. Kapag kinuha nila ang audio, tayo lahat ang lulubog. Tayo, narinig ni Isabela ang ama niyang tumawa ng tuyong-tuyo. Matagal na kitang gustong marinig sabihin ang salitang iyan ng tapat. Papa, tumahimik ka. Pagkatapos noon ay may isa pang boses, malamang si Vicente Montero, malamig at may pagod na pait sa dulo. Hindi ito tungkol sa anak mo lang, Emilio. Hindi rin ito tungkol sa kumpanya. Gusto ko ang buong pag-amin. Dito naunawaan ni Isabela ang pinakaubod ng gabi. Hindi pera lang ang habol ng mga Montero. Hindi lang leverage. Gusto nila ng pangalan. Gusto nila ng salita mula sa lalaking kumain ng mga negosyo sa pamamagitan ng legal na dahas at tinawag iyong diskarte. Gusto nila ng moral na kabayaran sa mundong alam nilang hindi magbibigay ng hustisya kung walang palabas na masakit. Marco, sabi ni Isabela, halos pabulong, huwag mong hayaang ibigay ni Papa ang sarili niya nang walang kapalit. Late na yata para doon, sagot nito,
At sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang abogado ng pamilya, narinig niya rito ang isang pagkapagod na hindi propesyonal, kundi personal. Parang ito na ang hinihintay niya. Napatingin si Isabela sa sahig, sa mga mapuputlang tiles ng records room, at sa isang tuldok ng putik malapit sa pinto na marahil ay galing sa sapatos ng guard. Napakaliit na dumi sa gitna ng napakalaking desisyon. Bigla niyang naalala ang ina niya, ang amoy ng pulbos nito, ang paraan nitong tahimik na ituwid ang kwelyo ng uniforme niya noong elementarya, at ang minsang sinabi nito habang nakatanaw sila sa hardin, ang mahirap sa pamilyang may kapangyarihan, anak, hindi kung paano sila aakyat, kundi kung sino ang ipapahulog nila para manatiling nasa taas. Noon, hindi niya naunawaan. Ngayon, pakiramdam niya ay huli na para lubos na yakapin ang aral. Marco, sabi niya, ay parinig mo sa kanya. Sino? Si Papa. Ano? Huminga siya ng malalim. Sabihin mo na sa akin ang foundation records. Sabihin mong may duplicate na rin ang transfers. At sabihin mong kapag may mangyari kay Leon, ilalabas ko ang lahat, kasama ang codicil ni Mama. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay marahan nitong sinabi, sigurado ka. Hindi siya agad sumagot, dahil ang totoo, hindi siya sigurado sa anumang mag-iiwan sa kanya ng pamilya pagkatapos ng gabing ito. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, hindi na pwedeng may isa na namang anak, asawa, empleyado, o scapegoat na isasakripisyo para lang makaligtas ang pinakamatanda at pinakasanay magtakip. Oo, sabi niya, tapos na ang pagpili kung sino ang tahimik. Narinig niya ang mahinang hakbang sa kabilang linya, saka ang boses ni Marco na malayo ng bahagya habang inuulit ang mensahe. Sumunod ang katahimikan. Mahabang katahimikan. Napahawak si Clarissa sa braso niya, marahang diin lang, ngunit sapat para ipaalala na hindi siya mag-isa sa sandaling ito. At pagkatapos, dumating ang boses ni Don Emilio sa telepono, hindi para kay Montero, hindi para kay Arturo, kundi para sa kanya. Isabela, nandito ako. Kapag ito ang pinili mo, huwag mo nang iligtas ang pangalan ko sa mga papel. Kumirat ang dibdib niya ng husto sa simpleng linyang iyon. Hindi iyon paghingi ng tawad. Hindi rin iyon kabayanihan. Mas mahirap iyon. Pagsuko iyon sa kontrol. Isang bagay na hindi niya akalaing maririnig mula sa ama. Hindi ko na kayang gawin iyon kahit gusto ko, sagot niya, at ramdam niya ang pag-init ng lalamunan sa wakas. Sa kabilang linya ay may narinig silang maikling sagutan, papalapit na yabag, at ang tunog ng lubid na tila kinakalag. Pagkatapos ay si Marco ulit. May palitan. Kukunin namin si Leon. Iiwan si Arturo. Natahimik si Isabela. Ano? Si Arturo ang gustong manatili. Sinabi niyang siya ang makikipag-areglo. Hindi siya magpapaiwan ng walang dahilan. Meron siyang dahilan, malamig na sabi ni Marco. Nasa kanya ang isang copy ng audio. At gusto niyang gamitin iyon para sa sarili niyang deal. Napapikit si Isabela. Siyempre, kahit sa pinakamatinding bangin, hahanap pa rin ang kapatid niya ng paraan para siya ang unang may hawak ng barya. At si Papa, tanong niya, sumang-ayon, basta mailabas si Leon. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang malinis na katapusan. Ilalabas nila si Leon, oo. May liligtas marahil ang foundation fund sa pamamagitan ng records. Ngunit iiwan si Arturo sa loob ng isang kasunduang hindi nila alam ang dulo, dala ang bahagi ng audio na maaaring gamitin niya para man-ira, dumpensa, o muling bumangon sa pinakamaruming paraan. Saving one thing must fracture another. Hindi niya inisip ang eksaktong linyang iyon, ngunit naramdaman niya ang katotohanan nito sa laman ng sariling mga buto. Umalis na kayo dyan, sabi ni Marco. Paparating na kami sa safe location na may dala si Leon. Saan? Old Law Office Annex sa San Juan. Walang media roon. At may notary file si Emilio doon na mas matanda pa sa kalahati ng mga kasinungalingan niyang ginawa. Sa kabila ng lahat, muntik na siyang mapatawa sa pait. Pupunta kami. Pagbaba ng tawag, sandali siyang hindi gumalaw. Nasa kamay niya ang backup drive. Sa mesa ang mga photocopy ng peking liquidation. Sa harap niya si Clarissa, mapat lang ngunit buo pa rin ang tindig. Sa labas ng pinto ang dalawang security na naghihintay ng utos. At sa loob niya, may dahan-daang pagguho ng lahat ng bagay na minsan niyang inakalang angkop tawaging tahanan. Tapos na ba? Tanong ni Clarissa,
Hindi bilang inosenteng pag-asa kundi bilang tao ring alam na minsan ang tanong na iyan ay hindi tungkol sa gulo kundi kung hanggang saan pa tayo kayang magdala ng bigat. Tiningnan siya ni Isabela, saka ang mga kahon, ang desk, ang litrato ng mga scholar sa dingding, ang opisinang ito na maaaring manatili ngunit hindi na kailanman magiging walang bahid. Hindi, sabi niya sa wakas. Pero may mga bagay nang hindi na maibabalik sa dati. At baka iyon ang tanging simula. Tahimik silang lumabas ng records room, dala ang drives, ang mga papel, at ang mga bersyon ng sarili nilang hindi na makakabalik sa mga dating alibay. Sa hallway ng foundation office, bago sila tuluyang sumakay muli sa van, huminto si Isabela sa harap ng isang framed photo ng ribbon cutting ng isang lumang classroom project. Nandoon si Don Emilio, nakangiti para sa camera. Nandoon si Clarissa, maayos at maliwanag ang mukha. Nandoon din siya, bahagyang nasa gilid, kalahati lang ang katawan sa frame, na para bang kahit noon pa man ay sanay na ang mundo nilang ilagay siya sa tabi at hindi sa gitna. Dahan-dahan niyang hinawakan ng ibabang sulok ng frame, saka binitiwan. Hindi niya kinuha, hindi niya binaligtad. Iniwan niya ito sa pader, kasama ng lahat ng ebidensyang kahit sa mga larawang mukhang maayos, may mga taong matagal nang unti-unting nawawala sa loob. Nang bumukas ang pintuan ng van at sumalubong ang amoy ng gabi, ng usok, ng mainit-init na aspalto, sumakay siya nang hindi lumilingon. Sa unahan nila ay ang isang lumang annex kung saan maaaring bumulaga ang isang sugatang testigo, isang amang handa ng magpabigat sa sariling pangalan, at isang katotohanang sapat para iligtas ang ilang pondo ngunit hindi sapat para buuing muli ang dugo. At sa likod nila, sa isang storage facility na hindi nila nakikita, naiwan ang lalaking minsang tinawag na tagapagmana, hawak ang bahagi ng audio at ang natitira niyang kapal ng mukha, patunay na sa ilang pamilya, ang tunay na parusa ay hindi agad dumarating bilang kulungan o kamatayan, kundi bilang mahabang buhay na kailangan mong ipagpatuloy habang alam mong lahat ng tinangkang iligtas mo ay siya ring sumaksi sa pagkatao mong hindi na pwedeng itanggi.